Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash, mag-comment lang po tayo. Marami pong salamat. Kumusta mga Lodi, may bago tayong nobela, sana magustuhan nyo ang kwentong ito. Ito ay kwento ng isang kabataang lalaki na nagkaroon ng mahiwagang mga mata. Simulan natin ang kwento. Kabanata 226 hanggang Kabanata 240. Kabanata 226. Medyo nagulat si Yehan, bihira lang natatagal ang 3 taon na ito at hindi mahuhulog sa huli. Tinawag pabalik si Shaben, tiningnan ni Yehan ang grupo ng mga sundalo na nakahiga sa lupa at sinabi, kapag hinamak mo ang kaaway, karaniwan kang humihingi ng sariling kamatayan. Ngayon, ang mga makakatayo sa loob ng 10 segundo ay may taunang sahod na 1,000,000, at ang mga makakatayo sa loob ng kalahating minuto ay kikita ng 500,000 sa isang taon, ang mga makakatayo sa loob ng 1 minuto ay kikita ng 100,000, at ang mga makakatayo sa loob ng 1 minuto ay aalis na lang. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, nagulat ang mga sundalo na nakahiga sa lupa, at lahat sila ay nagsimulang desperadong gustong tumayo, dahil ang mga salita ni Yehan ay masyadong nakakaakit para sa kanila, at hindi nila kailanman maiisip na ma-recruit. Ang taunang sahod ng mga taong nasa gitna ng edad ay napakataas. Tiningnan ni Yehan ang kanyang relo at nagsimulang magbilang ng oras, ngunit sa loob ng 10 segundo, sa sorpresa ni Yehan, mahigit 20 katao ang tumayo. Tumayo sila sa huli. Medyo nasiyahan si Yehan sa 20 tao na ito, at hindi ito walang kabuluhan para sa kanya na mag-recruit ng mga tao sa pagkakataong ito. Sa loob ng kalahating minuto, mahigit 50 tao ang tumayo, at sa loob ng 1 minuto, mahigit 70 tao ang tumayo. Tungkol naman sa natitirang 100 tao, wala silang kakayahang tumayo sa sandaling ito. Isang kabuuan ng mahigit 150 katao ang tumayo, at mahigit 300 katao ang na-eliminate sa kalahati. Ang posibilidad na ito ay nasa loob din ng inaasahan ni Yehan, ang mga hindi napili ay maaaring umalis ng tahimik, at ang mataas na sahod na inaalok ng binata ay walang pagkakataon para sa kanila. Tiningnan ni Yehan ang mahigit 150 tao na nakatayo sa 3 hanay sa sandaling ito, at ang kanyang mga mata ay nag-ikot sa mga taong ito isa-isa. Sa ilalim ng pag-atake ni Shaben, napakaganda na ang grupong ito ng mga sundalo ay makakatayo. Siyempre, ang pinakanasiyahan ni Yehan ay ang 20 tao sa unang hanay. Binabati kita, na-hire ka na ng akin. Ang aking sinasabi ay totoo, ngunit ngayon kailangan ko ang iyong katapatan at pagsunod. Pumapayag ka ba? Tumingin si Yehan sa grupo ng mga sundalo at sinabing lang. Katapatan at pagsunod. Malakas na sumagot ang grupo ng mga sundalo, may seryosong ekspresyon at malakas na boses. Sila ay mga sundalo, at sinasamba nila ang malakas. Ang isang malakas na tao tulad ni Shaben ang kanilang sinasamba. Ang pagsunod sa binata na ito ay hindi lamang makakakuha ng malaking taunang sahod, ngunit binigyan din ng pagkakataon na gawing malakas ang kanilang sarili, walang dahilan kung bakit hindi sila magbibigay ng kanilang katapatan, walang dahilan kung bakit hindi nila susundin ang binata na iyon. Napakahusay, ang mga tao sa pangalawa at pangatlong hanay ay pupunta sa Shanghai City bukas, at kapag nakarating sila doon, may tatanggap sa iyo, at sa parehong oras ay may magbibigay sa iyo ng mas mahigpit na pagsasanay. Ngayon, maaari ka nang umalis. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, sumunod ang mga sundalong ito ng walang anumang pag-aalinlangan at umalis sa lugar na ito. Sa ngayon, may 20 ilang tao lang ang natitira sa unang hanay. May 24 na tao sa kabuuan. Para sa mga taong ito, hindi hahayaan ni Yehan na pumunta sila sa Shanghai City. May mas magandang lugar siya para sa mga taong ito upang patalasin ang kanilang mga kasanayan. Ang 3 sa inyo ay lumabas. Tumingin si Yehan sa 3 nakaligtas sa huli. Nang marinig ito, ang 3 sundalo ay naglakad pasulong, naghihintay ng utos ni Yehan. Ano ang pangalan mo? Ang pangalan ko ay Gao Ho. Fang Yuliang. Qin Bing. Iniulat ng 3 ang kanilang mga pangalan, at sinabi ni Yehan, napakaganda ninyong 3. Susunod, pupunta kayo sa Tengchong, Yunnan, kung saan kayo sasailalim sa pagsasanay, na magpapalakas sa inyo. Ngunit bago pumunta, ipaalala ko muna sa inyo na kapag tinanggap ninyo ang ganitong uri ng pagsasanay, malamang na mamatay kayo sa pagsasanay. Gusto kong malaman, mayroon bang sino man sa inyo na gustong umatras? Gayunpaman, matapos makita ang malakas na kapangyarihan ni Shaben, ang mga salita ni Yehan ay hindi nakakatakot sa grupong ito ng mga sundalo. Nais din nilang magkaroon ng malakas na kapangyarihan ni Shaben, kaya walang sino mang gustong umatras.
Tumango si Yehan at sinabi, huwag matakot sa kamatayan, okay, pupunta kayo sa Tengchong bukas, at may susando sa inyo sa oras na iyon. Kapag nakarating kayo sa Tengchong, bibigyan ko kayo ng 1,000,000 bawat isa. Kung may mangyari sa panahon ng pagsasanay, ito ang aking bayad sa inyo. Nang marinig ito, ang mga mata ng grupong ito ng mga sundalo ay nagpakita ng isang ugnayan ng emosyon. Sa 1,000,000 alawan sa pamilya, madarama nila ang kapanatagan kahit na mamatay sila. Matapos ang bagay na ito, si Yehan at ang iba pa ay nagmaneho patungo sa sentro ng Hangzhou, nagpaplano na magpahinga dito ng isang gabi bago bumalik sa Shanghai City. Ang pangunahing dahilan ng pagpunta nila rito ay upang mag-recruit ng mga tao. Brother Zhao, ang 24 na tao ay maaari lamang sanayin ng iyo at magiging mas malakas sila kung sanayin mo sila. Sa kotse, sinabi ni Yehan kay Zhao Hengtian. Tinalakay ito ni Zhao Hengtian. Tumango si Zhao Hengtian at sinabing may ngiti, huwag kang mag-alala, pagkatapos bumalik sa Shanghai City, aalis ako para sa Tengchong, ngunit Hanzi, talagang nakakatakot ba ang lugar na iyong binanggit? Ngumiti si Yehan at sinabi, malalaman mo kapag pumunta ka. Kung wala ako sa maliit na tigre noon, natatakot ako na mahihirapan akong makalabas doon. Sa pamamagitan ng paraan, kapag pumunta ako sa Tengchong, dadalhin ko ang maliit na tigre. Ang mga maliliit na bagay ay mas ligtas. Tumango si Zhao Hengtian, at sinabi, hindi mahirap para sa akin na sanayin ang mga taong ito, ngunit upang gawing mga master sila sa lalong madaling panahon, dapat mong saliksikin ang formula ng tableta sa lalong madaling panahon. Ito ang ating tanging shortcut. Alam ito ni Yehan, kung walang mga mapagkukunan upang mapabuti ang lakas, pagsasanay lang, kung ang mga taong ito ay maghihintay hanggang sa maging mga master ang mga taong ito, hindi sila magtatagumpay sa loob ng 1 taon, malupit na pagsasanay, kasama ang mga mapagkukunan upang mapabuti ang lakas, pagkatapos, sa isang grupo ng mga master ang mabilis na lalago sa iyong mga kamay. Kabanata 227. Pang-apat, tinapakan ka sa Hangcheng. Nakakahiya para sa ating pang-apat na batang Panginoon sa Hangzhou. Sa isang bilya, nagtipon ng isang grupo ng mayayamang bata, parehong lalaki at babae. Nakita kong sinabi ng isang binata kay Zhang Shu na tahimik na nakaupo sa tapat niya, ang pangalan niya ay Hong Senador, at siya ang pangatlo sa 4 na batang Panginoon sa Hangzhou. Brother Senador, hindi kasalanan ni Brother Shu, talagang baliw ang lalaking iyon, at may kasama siyang mabangis na tao. Dapat mong nakita ang kotse ni Brother Shu, ngunit binasag niya ito ng kanyang mga kamao. Ganyan. Tama iyon, Brother Senador, wala tayong magagawa sa isang mabangis na tao. Kung hindi dahil sa mabangis na taong iyon, tinuruan na natin ng leksyon ang lalaking iyon. Wala pang ganoong mabangis na tao. Mukhang hindi madaling pumunta dito. Si Wu Yu, na nasa pangalawang ranggo sa Hangzhou for Young Masters, ay tumingin sa isang binata na hindi nagsasalita at sinabi, Boss, ano ang gagawin mo tungkol sa bagay na ito? Kita mo. Ang pang-apat ay tinapakan, pareho tayong pang-apat na batang Panginoon sa Hangzhou, kaya hindi tayo pwedeng walang gawin, tama ba? Nang marinig ito, ang isang grupo ng mayayamang bata sa villa ay tumingin lahat sa binata. Ang binata na ito ang kanilang leader. Lihim siyang tinatawag na numero 1 binata sa Hangzhou. Walang makakapareho sa kanya. Sila, ang dating mapaghimagsik na mga anak ng mayayamang pamilya, ay napasuko lahat ng unang binata na ito. Siyempre hindi. Si Xu Qing, ang una sa 4 na batang Panginoon sa Hangzhou, ay nagsabi na may malamig na mga mata na kumikislap. Hindi madali ang isang taong nakakaalam ng pangalan ng pang-4 na anak at naglakas loob na tapakan siya. Gusto ng taong ito na maglaro, kaya maglaro tayo sa kanya, ngunit kung hindi natin kilala ang taong ito, hindi tayo pwedeng magkagulo sa ngayon, hawakan muna natin ang kanyang katotohanan, ang bagay na ito, Liu Jian, gawin mo ito, sa iyong kakayahan alam mo kung ano ang pinakamahusay na gumagana. Nang marinig ang mga salita ni Xu Qing, ang taong nagngangalang Liu Jian ay tumango, at sinabing may pang-uuyam, niyang Master Xu, huwag kang mag-alala, hinahanap na ng ating mga tao ang mga bakas ng 4 na taong iyon. Hanggat makita natin sila, marami akong paraan para mahanap sila. Okay, ayusin muna natin ang bagay na ito. Kung hindi ito gumana, makikilala ko siya mamaya. Xu Qing? Sino ang naglakas loob na maging hayagan at mapagmataas sa Hangcheng, talagang gusto kong makita siya. Ngumisi si Xu Qing, sa Hangzhou, hindi, sa Jiangsu at Zhejiang, ang 4th Young Masters ng Hangzhou ay hindi kailanman natakot sa sinuman, at walang sinuman ang naglakas loob na tapakan sila. Nakahanap sila ng hotel para matuluyan, at 6:00 na ng gabi.
Nagpahinga ng kaunti si Yehan at ang iba pa, at pagkatapos ay lumabas upang bisitahin ang nightlife sa Hangzhou. Sa lungsod, si Yehan at ang iba pa ay natural na pipiliin na lumabas para maglakad-lakad. Westlake, isang domestic tourist attraction, ay kilala bilang isang paraiso sa lupa. Mula noong sinaunang panahon, may kasabihan na may 36 na Westlake sa mundo at ang Hangzhou ang pinakamaganda. Kapag pumunta sila sa Hangzhou, si Yehan at ang iba pa ay natural na hindi ito papalampasan. Ang Westlake na ito ay talagang isang tourist attraction na gustong puntahan ng maraming lightrati sa kasaysayan. Nang makarating siya sa Westlake at makita ang kaaya-ayang tanawin ng gabi, hindi maiwasang mapabuntong hininga si Yehan. Habang umiihip ang simoy ng hangin, lumulutang ang tubig ng lawa sa mga bilog ng alon. Sa ilalim ng pag-iilaw ng isang lumang ilaw sa madilim na paligid, ang gawa ng tao at kalikasan ay pinagsama sa isa. Parehong nakapunta na sa lugar na ito sina Zhao Hengtian at Lin Bomo, maliban sa ilang bagong tourist attraction na nagparamdam sa kanila ng kaunting sariwa, wala silang naramdaman. Hangzhou Westlake, anuman ang oras ng araw, maraming turista. Siyempre, karamihan sa mga taong pumupunta rito sa gabi ay mga kabataan. Kung manunood man ng tanawin ng gabi o makakita ng magagandang babae dito, isang uri ng kasiyahan. Gayunpaman, ang apat na malalaking lalaki tulad ni Yehan at ang iba pa ay nagsama-sama upang makita ang tanawin ng gabi ng Westlake, at sila lang ang nag-iisa. Yun yan, tingnan mo ng mabilis, napakaganda doon. Halika, tumayo ka dyan, kukuhanan kita ng larawan, at i-post ito sa website ng campus, ang iyong boto ay tiyak na lalampas sa 6 na iba pang campus beauties. Mai, kalimutan mo na, nandito tayo para maglaro, hindi para magpicture, bukod pa, hindi ko gusto ang pagboto na ganyan, naiinis ako sa pagiging napapalibutan ng mga lalaking iyon buong araw, sumusunod ka pa rin sa buwing. Tumingin si Xiao Yunyan sa kanyang matalik na kaibigan na si Li Mai, at umiling ng walang salita. Oh, halika dito, kumuha lang ng larawan, isang larawan lang, halika dito, tumayo ka dito, kukuhanan kita ng larawan. Hinailan ni Li Mai si Xiao Yunyan sa gilid ng rehas sa tulay na bato, at tumakbo upang kumuha ng larawan. Sa isang pagklik, tumunog ang kamera, at si Yehan, na nakatayo rin sa tulay na bato, ay lumingon lang. Sa sandaling ito, nakatayo siya ng 1 metro ang layo mula kay Xiao Yunyan. Nagsorry si Xiao Yunyan kay Yehan, at pagkatapos ay tumakbo upang tingnan ang mga larawan. Wow! Yunyan? Tingnan mo ng mabilis, ang larawang ito ay napakasaya at perpekto. Kinuha ni Xiao Yunyan ang kamera at tumingin, nakita lang niya na sa larawan, siya mismo ay nakaharap sa kamera na may ngiti sa kanyang mukha, at sa tabi niya, ang side face ni Yehan ay nakuhanan ng larawan. Ang side face na ito ay napakaganda, may mataas na tulay ng ilong, manipis na labi, at mga mata na tila nakatingin kay Xiao Yunyan ng may pagmamahal. Kasama ang tanawin ng gabi sa likuran niya, naging isang perpektong larawan. Tinitingnan ng grupong ito ng mga larawan, medyo nabighani si Xiao Yunyan, ang larawang ito ay napakasaya. Ang tingin ng lalaki sa gilid ng kanyang mukha ay tila puno ng walang katapusang pagmamahal. Ngunit habang tinitingnan ni Xiao Yunyan ang mga larawan, tumakbo na si Li Mai patungo kay Yehan at sa iba pa. Hoy! Guwapo! Tingnan mo ng mabilis, nakakuha ka ng larawan kasama ang ating magiging number 1 beauty ng Jiangsu at Zhejiang University. Ang larawang ito ay napakasaya, at, ang iyong profile, hindi, mas gwapo ka kaysa sa iyong profile, gwapo, magiging magkaibigan ba tayo? Titig na titig si Yehan sa babaeng patuloy na nagsasalita sa harap niya, at sa parehong oras, napansin din niya ang larawan sa kamay ng babae, at nakakuha pa nga ng larawan niya. Mai, ano ba ang ginagawa mo? Tumakbo si Xiao Yunyan na may namumulang mukha, tumingin kay Yehan at sinabi, pasensya na sa abala. Okay lang. Nakangiting sabi ni Yehan. Yunyan, narinig mo ba iyon? Sinabi ng iba na okay lang, gwapo, pwede ba tayong magkakilala? Tumingin si Li Mai kay Yehan na may mga mata ng nympho, at kailangang sabihin, talagang gwapo si Yehan. Ito ang uri na gusto ng mga babae. Mas gwapo siya kaysa sa mga malalaking bituin sa TV, at mas lalaki. Medyo natalo si Xiao Yunyan kay Li Mai, pakiusap, babae ka, okay. Pwede bang maging medyo maingat ka? Hoy, Hanzi, ang swerte mo sa Peach Blossom. Tumingin si Lin Bomo sa dalawang babae, ngumisi, at sinabi. Peach Blossom? Oo, pero hindi swerte. Umiling si Yehan at ngumiti, pagkatapos ay sinabi niya kay Li Mai,
ang pangalan ko ay Yehan, at kayo ay mga estudyante, tama ba? Tama iyon, mga estudyante kami ng Jiangsu at Zhejiang University. Gwapo, ang pangalan niya ay Xiao Yunyan, ako si Ling Mai. Anyway medyo boring kami, pwede ba kaming pumunta sa Westlake kasama mo? Tumingin si Ling Mai kay Yehan na may malalaking mata, sinabi na may hitsura ng inaasahan. Kabanata 228. Siyempre, maganda ito. Masarap na magkaroon ng dalawang kagandahan na makakasama sa iyo. Bago pa man matapos magsalita si Yehan, nauna nang nagsalita si Lin Bomo. Nakakabagot para sa apat na malalaking lalaki na bisitahin ang Westlake. Nagboluntaryo ang mga kagandahan na sumama, sino ang tatanggi? Okay, yun yan. Sumama tayo sa kanila, para hindi ka na maghintay hanggang sa dumating ang mga taong iyon para hingin ang iyong numero ng telepono, nakakainis iyon. Okay. Nag-isip sandali si Xiao Yunyan, tumango at pumayag, ngunit sa unang pagkikita, bilang isang babae, si Xiao Yunyan ay hindi kasing irasyonal ni Li Mai. Sa simula, bihira siyang makipag-usap kay Yehan at sa iba pa, ngunit nang makilala niya sila, unti-unti niyang napagtanto na naiiba si Yehan at ang iba pa sa iba, hindi sila nagpakita ng paggalang sa kanila dahil lang sa kagandahan nila, at ang relasyon ay hindi malakas o mahina. Siyempre, si Li Mai ang karamihan sa nagsasalita. Ang babaeng ito ay isang tipikal na chatterbox. Paminsan-minsan ay sumasagot si Yehan ng ilang salita, ngunit mas mahusay ang mga kasanayan sa komunikasyon ni Lin Beimo, at hindi nito gagawing masyadong awkward ang atmosfera. Tungkol kay Zhao Hengtian, hindi siya interesado sa mga batang babaeng ito, at lalong hindi interesado si Xia Ben, ang malaking lalaki ay nakatayo at hindi nagsasalita, siya ay isang perpektong bodyguard. Yehan, taga Jiangsu at Zhejiang ba kayo? Sinabi ni Xiao Yunyan kay Yehan, tinitingnan si Li Mai na masayang nakikipag-chat kay Lin Bomo. Umiling si Yehan at sinabi, narito para mag-asikaso ng ilang bagay, Miss Xiao, gabi na, sa tingin ko mas mabuting umalis na tayo, maganda ang Westlake, pero hindi ko na kaya. Nang marinig ito, tinakpan ni Xiao Yunyan ang kanyang bibig ng isang ngiti at sinabi, saktong alam ko na may magandang restaurant malapit sa Westlake, kaya imbitahan ko kayo para ipagdiwang ang pagkikita ninyong apat na kaibigan. Okay, hindi ko tatanggihan ang isang treat mula sa isang magandang babae. Ngumisi si Yehan. Matapos maghanap ng hotel para mag-book ng silid kanina, wala silang nakain. Matapos maglakad-lakad sa Westlake ng mahabang panahon, nagugutom na sila. Apat na lalaki, 2 babae at 6 na tao ang umalis sa Westlake, at sa pangunguna ni Xiao Yunyan at ng iba pa, pumunta sila sa isang Sichuan restaurant. Karamihan sa mga tao sa mga lungsod sa China ay mahilig sa Sichuan cuisine. Hindi rin naiiba si Yehan, ngunit hindi nagtagal matapos makapasok sina Yehan at ang iba pa sa Sichuan restaurant na ito, isang grupo ng mga pulis na may uniforme ng pulis ang pumasok at dumiretso sa mesa ni Yehan. Nang makita ito, agad na kumunat ang noo ni Yehan at ng iba pa, nakaramdam sila ng masamang kutob sa kanilang mga puso. Ang pagdating ng mga pulis ay nakapagparamdam kay Yehan at sa iba pa ng isang masamang amoy. Natatakot sila na ang grupong ito ng mga pulis ay dumating para sa kanila. Totoo nga, ang grupo ng mga pulis ay lumapit kay Yehan at sa iba pa at sinabi ng diretso, apat na ginoo, pinaghihinalaan namin na kayo ay may kinalaman sa insidente ng sinasadyang pananakit noong tanghali, sumama kayo sa amin. Nang marinig ito, ngumisi si Lin Bomo at sinabi, sinasadyang sinaktan ng isang tao. Mayroon ba kayong anumang ebidensya? May ilang ebidensya na kami sa kamay, ngunit kailangan pa rin naming bumalik at tulungan kaming imbestigahan. Sana ay kusang makipagtulungan ang apat na ginoo, kung hindi man, may karapatan kaming sapilitang dalhin kayo. Tumingin ang isang pulis na nasa gitna ng edad kay Lin Bomo at malamig na umubo. Nang marinig ito, sinabi ni Xiao Yunyan, mga kasama, hindi ko alam kung sino ang nasaktan ng aking mga kaibigan. Mayroon ba kayong warrant ng aresto? Kung walang ebidensya, may karapatan kaming maghain ng kaso para sa mga random na aresto. Sinabi naman ni Li Mai, tama iyon, kailangan mong bigyang pansin ang ebidensya, bukod pa rito, wala ka pang ang warrant ng aresto, kaya bakit ka nag-aaresto ng mga tao? Ito ay isang espesyal na kaso, hindi kailangan ang warrant ng aresto, huwag kang makialam sa bagay na ito, pigilan mo kami sa pagpapatupad ng batas, at ikandi na ang apat sa akin. Pagkatapos ng isang malamig na ubo, agad na inutusan ng pulis na nasa gitna ng edad ang pag-aresto. Nang makita ito, nagalit ang mukha ni Xia Ben, at dinurog ang mangkok sa kanyang kamay.
Ang taong ito ay nagutom na ng matagal, at ngayon nakita niya na gusto ng grupong ito ng mga pulis na dalhin sila at hindi sila papakainin. Paano ito kakayanin ng lalaki? Bakit, gusto mo pa bang tumanggi sa pag-aresto at manakit ng pulis? Agad na kinuha ng pulis na nasa gitna ng edad ang kanyang madilim na baril at itinutok ito kay Yehan at sa iba pa. Ganoon din ang ibang mga pulis. Tumayo siya at umalis, natatakot sa mga aksidente, gusto ng may-ari ng restaurant na lumapit at magtanong, ngunit nang makita niyang nakuha na ang baril, agad siyang nagtago sa takot. Kumislap ang malamig na liwanag sa mga mata ni Zhao Hengtian, iniisip siya bilang ang makapangyarihang hari ng Timog Kanluran, kailan ba siya tinitigan ng baril sa ulo ng ganito? Shaben. Tumayo si Yehan at tinapik ang balikat ni Shaben. Tumingin siya sa pulis na nasa gitna ng edad na nakatutok ng baril sa kanya at sinabi, sige, makipagtulungan tayo sa pulis na nagpapatupad ng batas, para hindi tayo masampahan ng kasong pananakit ng pulis. Dalhin ninyo sila. Kumaway ang pulis na nasa gitna ng edad, at ang mga pulis sa likuran niya ay agad na ikinadina sina Yehan at ang iba pa, at dinala sila palabas ng restaurant. Yun yan, ano ang gagawin natin? Dinala sila. Nag-aalalang tanong ni Li Mai nang makita niyang nahuli sina Yehan at ang iba pa sa sasakyan ng pulis. Mas kalmado si Xiao Yunyan kaysa sa kanya, sinabi niya, Mai, huwag kang mag-alala, tingnan muna natin, tatawagan ko ang aking ama para subukan, naniniwala akong inosente sina Yehan at ang iba pa, huwag kang mag-alala. Oo, Yunyan, ang iyong ama ay ang alkalde, tatawagan mo ang iyong ama, tiyak na makakahanap siya ng solusyon. Nagmamadali ring lumabas ang dalawa sa restaurant, nagmamaneho sa likod ng sasakyan ng pulis. Pagdating sa istasyon ng pulis, agad na ikinulong sina Yehan at ang apat, at walang lumapit para magtanong sa kanila. Ang grupong ito ng mga bastardo, inaresto kami at itinuring kaming display. Nagalit ang mukha ni Lin Bomo, at siya ay nakakulong sa istasyon ng pulis. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa halos 30 taon ng kanyang buhay. Huwag kang mag-alala, hindi tayo makukulong sa lugar na ito. Kung hindi sila lalapit para magtanong, sa pinakamasama, mag-aalis tayo mamaya. Hindi masyadong nag-aalala si Yehan. Mayroon pa rin siyang ID mula sa Security Bureau. Sa sandaling lumitaw ito sa harap niya, hindi niya pinaniwala ang hindi siya papakawala ng mga pulis na ito. Siyempre, kung sarado ito ng ganito, walang oras si Yehan para gumastos dito. Maaari ba siyang matrap dito, pati sina Zhao Hengtian at Shaben? May naaresto na ba? Sa isang opisina ng istasyon ng pulis, si Liu Jian, na nakasuot ng uniforme ng pulis, ay tumingin sa pulis na nasa gitna ng edad at nagtanong. Ang Liu Jian na ito ay isang opisyal ng pangalawang henerasyon. Umupo sa posisyon ng kapitan. Kapitan, naaresto na ang mga tao at nakakulong sa loob. Gusto mo bang bigyan sila ng kaunting gulo? Sabi ng pulis na nasa gitna ng edad, at inilagay ni Liu Jian ang kanyang mga paa sa mesa at sinabi, hindi, isara mo lang muna. Ang apat sa kanila ay nagpalipas ng magdamag, at bukas ko silang tatanungin, sa pamamagitan ng paraan, kumuha ng ilang ebidensya, mas mabuti ang ebidensya na maaaring magpabaril sa 4 na taong ito. Kabanata 229. Huwag mag-alala, nagkaroon lang ng serye ng kaso ng pagputol sa Huiwen District na hindi pa nasosolusyonan, at hayaan na lang ang 4 na taong ito na manguna. Nagbitiw ng ngiti ang pulis na nasa gitna ng edad. Okay, anuman, ikaw na ang bahala, kailangan naming gawin ang mga ipinag-utos ni Xu Xiao. Tumanggaw si Liu Jian. Sa pagkakataong ito, tumunog ang telepono sa mesa ni Liu Jian. Nang sagutin niya ito, agad siyang kumunat ng noo. Nang makita ito, agad na nagtanong ang pulis na nasa gitna ng edad, Kapitan, anong nangyari? Nandito ang sekretaryo ng alkalde. Dumating na siya sa aming istasyon ng pulis. Mukhang gusto niyang pakawalan kami. Paano niya nalaman na naaresto namin ang 4 na taong ito? Kumunat ang noo ni Liu Jian, at agad na tumayo at umalis sa opisina. Nandyan na ang sekretaryo, kailangan niyang makipagkita sa kanya ng personal. Hindi nagtagal, binuksan ang silid kung saan nakakulong sina Yehan at ang iba pa, at sinabi ng isang pulis, may nag-bail out sa inyo, maaari nang umalis ang 4. Walang sinabi ang 4 na sina Yehan, tumayo at lumabas na may malamig na mga mukha. Naaresto at pinakawalan sila, at walang nagtanong sa kanila. Parang sinasadya nilang niloloko sila. Pagdating sa labas ng istasyon ng pulis, nakita ni Yehan sina Xiao Yunyan at Li Mai, kasabay nila ang isang gentleman na nakikipag-chat sa ilang pulis.
Nang makita sina Yehan at ang iba pa, agad na lumapit sina Xiao Yunyan at Li Mai at sinabi, Yehan, huwag mag-alala, ayos na kayong lahat ngayon. Salamat. Sa unang pagkikita, sobrang laking tulong ng dalawang babaeng ito sa kanila, labis na nagpapasalamat si Yehan. Pagkatapos, tumingin siya sa batang pulis na nakikipag-usap sa banayad na pulis na nasa gitna ng edad at sinabi, ikaw ba ang nag-utos ng pag-aresto? Nang marinig ito, tumingin si Liu Jian kay Yehan at sinabing kalmado, ako ang nag-utos, ayaw mo pa bang maghayganti sa akin? Nalaman na ni Liu Jian na ang apat sina Yehan ay swerte lang na nakilala si Xiao Yunyan, ang anak ng alkalde. Patunay ito na walang kinalaman si Yehan sa alkalde, kaya hindi niya ibibigay ito sa alkalde. Lumino ang mukha ni Yehan. Sabi ni Yehan nang walang pakialam, hindi ka karapat-dapat na hilingin sa akin na maghayganti. Sabihin mo sa mga tao sa likuran mo na huwag gumamit ng anumang mga trick, hayaan siyang humarap sa akin kung may kakayahan siya. Mayabang, swerte ka lang sa pagkakataong ito. Umubo si Liu Jian ng malamig at pinasok ang kanyang mga tao sa istasyon ng pulis. Ang banayad na pulis na nasa gitna ng edad ay tumingin kay Xiao Yunyan at sinabi, Yunyan, gabi na, bakit ang mga babae ay naglalaro pa sa labas ng ganitong oras? Umuwi ka na, alam mo ba? Naiintindihan, Uncle Wang, salamat sa pagkakataong ito. Sabi ni Xiao Yunyan na may ngiti. Okay, kung okay na kayo, aalis na ako, tandaan mong umuwi ng maaga, huwag mong hayaang mag-alala ang iyong ama. Matapos sabihin ito, tumango ang banayad na pulis kay Yehan at sa iba pa at nagmaneho ng itim na sasakyan palayo. Yehan, may na-offend ka ba? Nang makita ang pag-alis ng banayad na pulis, tinanong ni Xiao Yunyan sina Yehan at ang iba pa. Malinaw na may gustong maloko sina Yehan sa nangyari ngayon, kaya't natural na nakita ito ng matalinong si Xiao Yunyan. Marahil, umusog si Yehan. Sa katunayan, kaya niyang hulaan kung sino ang gumawa nito, at ang mga taong hindi nagpakita mamaya ay malamang na hindi papayag na ganito lang. Matapos ang lahat ng gulo, 10:00 na ng gabi, maraming restaurant ang nagsimula ng magsara. Pagkatapos umalis sa istasyon ng pulis, nagmaneho sina Yehan at ang iba pa sa loob ng mahigit 10 minuto at sa wakas ay nakarating sa isang medyo masiglang kalye ng night market. Marami pang mga vendor ang patuloy na nag-ooperate sa kalye na ito. Pagdating dito, umorder sina Yehan at ang iba pa ng maraming pagkain sa isang stall. Lahat ng apat na malalaking lalaki ay nagugutom at nagugutom din sina Xiao Yunyan at Li Mai. Nagchat at nagtawanan sila basta't nakalimutan ang mga nangyari sa kanilang isip. Interesting na gusto akong makilala ng harapan. Si Xu Qing, ang unang binata sa Hangcheng, ay nakikinig sa mga salita ni Liu Jian, at nagbitiw ng mapaglarong ngiti sa kanyang mga labi, mukhang ang bagong dating sa Hangzhou ay isang napakamatalinong tao. Alam niya na may taong gumugulo sa kanya sa likod, Liu Jian, nahanap mo na ba kung sino ang taong ito? Umiling si Liu Jian. Pinaplano niyang ikulong sina Yehan at ang iba pa ng isang gabi at tanungin sila kinabukasan, ngunit hindi niya alam na na-release na sina Yehan at ang iba pa sa bail sa loob ng kalahating oras. Sabi ni Liu Jian, kahit na hindi ko pa sila na-interrogate, sa tingin ko ang mga taong ito ay may pera lang. Ang makapangyarihang malaking tao ay tiyak na ang bodyguard na kanilang inupahan. Young Master Shu, ano ang susunod nating gagawin? Hehe, ano ang gagawin? Siyempre, makikilala ang taong iyon ng kaunti. Tumingin si Wuyo kay Zhang Shu at nagbitiw ng ngiti. Pang-apat, dumating na ang iyong pagkakataon para sa paghihiganti, at kung ano ang gusto mong gawin sa kanya ay nasa iyo, huwag kang mag-alala. Suportado ka namin, walang silbi kahit gaano siya kapangahas, pero mukhang napaka-powerful ng bodyguard sa tabi niya, kailangan nating makahanap ng katumbas na malakas. Sabi ni Han Senador, gaano ba siya kalakas? Mas malakas ba siya kay Ijun, ang number 1 fierce man sa Jiangsu Zhejiang Road? Oo, tawagan si Ijun, tiyak na mapapatay ko siya. Sabi ni Zhang Shu na may masungit na mukha. Ngumiti si Xu Qing at sinabi, tama, si Ijun ay kilala bilang number 1 fierce man sa Jiangsu Zhejiang Road. Kapag nagsalita ako, tiyak na bibigyan ako ng pansin ni Mr. He at ipapahiram sa atin si Ijun. Ganito na lang. Maghihintay kami sa Hangzhou, ang pang-apat na batang Panginoon ay makikipagkita sa taong naglakas loob na tapokan ng pang-apat na bata. Hangcheng, kalye ng night market. Matapos kumain ng kaunti si Xiao Yunyan, tumingin siya kina Yehan at ang iba na abala pa rin sa pagkain, at nagsabi na may ngiti, walang makikipaglaban sa inyo, kung kulang pa, umorder pa kayo. Ako ang taya ngayon. Sa pamamagitan ng paraan, Yehan, gaano katagal ka mananatili sa Hangzhou?
Kinuha ni Yehan ang isang panyo at pinunasan ang kanyang bibig, at sinabi, marahil ay aalis kami sa Hangzhou bukas, Miss Xiao, kung mayroon kang oras, tandaan mong bisitahin ako sa Shanghai City. Kabanata 230. Okay, yan ang sinabi mo. Sa anumang kaso, mayroon na kaming numero mo ni Mai. Ngumiti ng bahagya si Xiao Yunyan. Ngunit sa sandaling iyon, narinig ang tunog ng gulong na nag-uusap sa lupa at ang mga mayayabang na sigaw mula sa kalye ng night market, at pagkatapos ay higit sa 100 mamahaling sports cars ang lumitaw sa kalye ng night market na nagbigay ng napakabigat na atensyon sa mga tao sa paligid. Ang pinakamurang sports car na ito ay nagkakahalaga ng mahigit 10 milyong yuan, at lahat sila ay maaaring bumuo ng isang sports car show. Mula sa mga sports car, sunod-sunod na bumaba ang maraming batang lalaki at babae, lahat sila ay nakabihis ng maayos, malamig na nakatingin at may paghamak sa mga taong dumadaan sa kanila. Isang walang pakialam na binata na nakasuot ng vest ang bumaba. Ajun, mabilis kang dumating. Tumingin si Shuqing kay Ajun na papalapit at ngumiti ng bahagya. Si Ajun ay mga 28 taon, may taas na pangangatawan, at ang mga kalamnan sa kanyang mga braso ay nakabukol, puno ng lakas. Sa isang malakas na tinig, sinabi ni Ajun, Ginoong Shu, inutusan ako ni Ginoong He na tulungan ka, kaya't natural na hindi ako magdadala ng oras. Okay, pero na. Matapos itong sabihin, ang grupo ng halos 20 tao ay lahat naglakad patungo sa isang booth. Nang makita ang fourth young master ng Hangzhou at ang iba pa na papalapit, ngumisi si Lin Bomo at sinabi, Hanzi, nandito na ang Panginoon, mukhang magkakaroon tayo ng masayang laro. Sabi ni Yehan nang hindi iniangat ang kanyang ulo, anuman ang gawin nila, kumain tayo ng dapat nating kainin at uminom ng dapat nating inumin. Pag-usapan natin ang lahat kapag busog na tayo. Tumingin si Xiao Yunyan kay Yehan na may kunot ng noo at nagtanong, Yehan, na-offend mo ba sila? Tumango si Yehan at sinabi, nang dumating ako sa Hangzhou, nagkaroon ng kaunting alitan. Miss Xiao, kilala mo ba sila? Sumagot si Xiao Yunyan, ang mga kakayahan ng grupong ito sa Hangzhou ay hindi pangkaraniwan. Siyempre, hindi ito tumutukoy sa kanila, kundi sa mga tao sa likuran nila. Medyo komplikado ito. Umaasa ang mga taong ito sa kanilang koneksyon sa pamilya. Sila'y lahat tungkol sa masama. Hehe, gusto ko lang bang patumbahin ang mga masama. Ngumiti si Yehan nang walang pakialam. Hindi siya natatakot sa Bloody Handhole, kaya't bakit siya matatakot sa tinaguriang fourth young master ng Hangzhou. Isara ang booth, umalis dito. Ano ang tinitingnan mo, bilasan mo at umalis. Nang dumating sila sa booth ni Yehan, ang grupo ng mga batang lalaki at babae na nagmaneho ng mga sports car at nakabihis na parang grupo ng mga punk ay kumatok sa mesa at sinipa ang mga bench, sumigaw, at ang mga customer ay nagtakbuhan palabas sa takot. Alam ng mga tao na ang mga mamahaling sports car na ito ay hindi simpleng tao, sino ang naglakas loob na mangini sa kanila. Pag-alis ng mga bisita, umupo ang grupo ng mga batang lalaki at babae sa kanilang mga upuan, at ang ilang mga babae ay kumuha ng mga sigarilyo mula sa kanilang mga bulsa at nanigarilyo, ngumingiti sa mga tao sina Yehan at ang iba na hindi pa umalis. Parang pwedeng buksan ang isang mata at isara ang isa. Umupo ang fourth young masters ng Hangcheng sa isang tabi, at tinitingnan sina Yehan at ang iba na abala pa ring kumakain. May mapaglarong ngiti sa mukha ni Shuqing. Nakakatuwang tao, kahit na dumating sila, nananatili pa rin silang nakaupo na parang bundok, talagang hindi ka isang karaniwang baliw. Nang makita ni Zhang Shu si Yehan, ang mga mata nito ay tila gustong lunukan siya, ngunit sa susunod, ipapakita niya ang mga ganid na ito na dapat silang magbayad ng presyo. Nakarinig ako na hinahanap mo ako. Tumingin si Shuqing kay Yehan, kinuha ang isang sigarilyo, at sinabi ng kalmado. Ngunit, sa harap ng tanong ni Shuqing, hindi man lang tumingin sina Yehan at ang iba pa sa kanya, parang mas kaakit-akit ang masasarap na pagkain sa mesa kaysa sa kanya, lalo na't hindi na siya kinakausap. Nakita ang eksenang ito, dahan-dahang kumunat ang mga labi ni Shuqing, at ang ibang mga batang lalaki at babae ay nagmura. Putanjay tinanong ka ng boss namin, bingi ka ba o pipi? Nagpapanggap na mabagsik, mag-ingat ka, baka patayin kita mamaya. Nang marinig ang mga bastos na boses sa paligid, unti-unting naging malamig ang mga mata ni Yehan. Hindi ba pwedeng hayaan siyang kumain ng payapa? Tumahimik ka, Shuqing, anong ibig mong sabihin? Si Yehan at ang iba pa ay mga kaibigan ko. Kung manggugulo ka, huwag mong sisihin ako kung tatawag ako ng pulis. Agad na tumayo si Xiao Yunyan nang marinig ang mga salitang lumabas mula sa likuran niya. Tumingin siya kay Shuqing.
Nang makita si Xiao Yunyan, nagulat sina Xu Qing at ang iba. Pareho silang mga pangalawang henerasyon ng mga opisyal at mayayaman sa Jiangsu at Zhejiang. Tiyak na kilala nila ang anak ng alkalde ng Hangzhou, ngunit si Xiao Yunyan ay palaging may paghamak sa pakikipag-ugnayan sa kanila. Narito rin si Miss Xiao, kung ano ang pagkakataon. Ngumiti si Xu Qing, tiningnan si Yehan at ang iba at sinabi, Miss Xiao, mangyaring umalis ka sa daan, hindi kami dito para sa iyo ngayon, may ilang tao na gumawa ng mali, dapat silang magbayad ng presyo. Si Yehan at ang iba pa ay mga kaibigan ko, Xu Qing, hindi ko pinapayagan na magulo mo sila. Nakakunot ang noo ni Xiao Yunyan habang tinitingnan si Xu Qing. Ngumisi si Xu Qing at sinabi, Miss Xiao, kahit na sumang-ayon ako sa iyo, maaaring hindi sumang-ayon ang grupong tao sa likuran ko. Mas mabuting huwag makialam ang mga babae sa mga bagay ng mga lalaki para hindi ka matakot. Matapos sabihin ito, muling tumingin si Xu Qing kay Yehan at sinabi ng walang pakialam, narinig kong medyo baliw ka, kahit na naglakas loob kang tapakan ang pang-apat, bakit, hindi ka na baliw ngayon? Nagtatago sa likod ng mga babae, lalaki ka ba? Pinunasan ni Yehan ang kanyang bibig, tumingin kay Xu Qing at ngumiti ng mapaglaro, kung lalaki ako, malalaman mo kapag tinawag mo ang iyong kapatid na babae. Kabanata 231. Nang marinig ito, parehong nagbigay ng blankong tingin sina Xiao Yunyan at Li Mei kay Yehan, bakit parang ang lalim ng sinasabi ng taong ito kahit nasanay na siya. Nang marinig ang mga salitang iyon ni Yehan, nanginginig ang mga kamay ni Xu Qing, at halos mahulog ang sigarilyo sa kanyang mga kamay sa lupa. Ang 34th Young Master ng Hangzheng ay mas malamig na tumingin kay Yehan. Baliw, hayaan kitang magbaliw sandali, at pagkatapos ay papaluin ko ang lahat ng dumi mo at papakumbabain ka sa aking mga tuhod at pakiusapan ako na maawa. Si Han Senador ang pinakainit sa apat na batang Panginoon sa Hangzhou. Tumayo siya at sumigaw kay Yehan. Tumawa si Yehan, tumayo siya at naglakad patungo kina Xu Qing at ang iba pa na walang takot sa kanyang mukha, pagkatapos ay kumuha siya ng isang bank card mula sa kanyang bulsa at inilagay ito sa ibabaw ng mesa ni Xu Qing. Tumingin kay Zhang Shu, sinabi ko noon na gusto kong bayaran ang iyong kotse. Ngayon na nandito na ako, maaari mong gamitin ang perang nasa card na ito ayon sa gusto mo. Nang marinig ito, tumayo si Zhang Shu na may masungit na mukha. Tiningnan niya si Yehan at sinabi, bakit, natatakot ka na ba ngayon? Pero huli na, at ngayon gusto mong gumamit ng pera para lutisin ang mga bagay. Sa tingin mo ba ay posible? Sabihin ko sa iyo, ang perang ito ay gusto ng batang ito, at ang iyong mga tao, papaluan kita ngayon, sinabi ko, magbabayad ka ng presyo, sa Hangzhou, walang bagay na hindi kayang gawin ng aming apat na batang Panginoon sa Hangzhou. Umiling si Yehan at sinabi, sobra kang nag-iisip. Ibibigay ko sa iyo ang pera, kung tatanggapin mo ito, ituturing itong gastusin sa medikal na babayaran ko sa iyo mamaya, kung ayaw mong tanggapin, hindi na magiging sa iyo ang perang iyon. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, nagtawanan ang apat na batang Panginoon ng Hangzhou, gastusin sa medikal. Yehan, gusto mo pa ring turuan sila ng leksyon. Nagkatitigan sina Xu Qing at Yehan, ang mga mata nilang may ngiti ay nagbigay ng matinding at malamig na tingin, parang makamandag na ahas. Sinabi niya, maraming beses na akong nakakita ng mga baliw, pero ang mga mapagmataas na tao tulad mo, ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita ko. Umaasa akong magpatuloy kang maging mapagmataas mamaya. Matapos sabihin ito, tumingin si Xu Qing kay Ajun na nakatayo hindi kalayuan, at kalmadong sinabi, Ajun, ikaw ang bahala sa susunod. Si Ajun ay tila medyo tahimik, ngunit nang marinig ang mga salita ni Xu Qing, ang kanyang mga mata ay tumitig kay Yehan na parang isang gutom na lobo, gumalaw ang kanyang mga paa, at bumilis patungo sa kanya, kasing bilis ng hangin, may nakakatakot na mga kamao na tila handang gawing walang kapangyarihan si Yehan sa isang suntok. Nakita ng mga batang lalaki at babae sa paligid ang nakakatakot na suntok ni Ajun at sumigaw sila, tila nakikita na si Yehan ay talagang nabugbog hanggang sa mamatay sa suntok na iyon. Si Xiao Yunyan at Li Mei ay natakot na nagputi ang mga mukha. Ang kamao ng binata ay nagbigay sa kanila ng takot. Makakaligtas ba si Yehan sa ilalim ng suntok na ito? Ngunit sa susunod na sandali, nang ang kamao ni Ajun ay malapit nang tumama sa katawan ni Yehan, agad itong nahawakan, at hindi na siya makagalaw pa ng 1 pulgada. Parang ang oras ay natigil dito.
Ang mga sigawan sa paligid ay biglang huminto sa sandaling ito, at lahat sila ay nakatingin sa takot habang hawak ni Yehan ang kamao ni Aejun na mahigpit, na humaharang sa suntok ng pinakamalakas na tao sa Jiangsu Zhejiang Road, at napakadali at komportable, parang walang hirap na nagawa. Nagtigilan ang mga tingin ni na Shuqing at ng iba, at hindi nila maiwasang magtensyon. Alam nila kung gaano kalakas si Aejun. Siya ay isang mabagsik na tao na may magandang reputasyon sa Jiangsu at Zhejiang Roads. Gayunpaman, hindi sila makapaniwala na kaya ni Yehan na harapin ang kamao ni Aejun ng madali. Anong klase ng nakakatakot na tao ito? Bilang isang martial artist, tumutulong ka sa mga masama. Kung umatake ka sa isang ordinaryong tao ngayon, alam mo ba kung ano ang kahulugan nito? Tumingin si Yehan kay Aejun na may walang pakialam na ekspresyon, at ang lakas sa kanyang katawan ay biglang sumabog. Pagkatapos ay narinig ang isang klik, at agad na umatras si Aejun, ang kanyang mukha ay mapatla, at ang kanyang kamay ay nakalaylay ng patayo. Nakita ito, nag-SO ng mga mata ang apat na batang Panginoon ng Hangzheng, hindi nakapigil na tumayo sila, nakatitig kay Yehan, isang uri ng takot ang unti-unting umusbong sa kanilang mga puso. Napakatahimik sa paligid, ang grupong ito ng mga mayayamang bata ay hindi naglakas loob na ipakita ang kanilang pagmamalaki, si Aejun ang kanilang pag-asa, kung hindi siya nakatapat sa batang iyon, paano sila maglakas loob na magsalita na alam lang ang kumain, uminom, at mag-enjoy. Pasensya na, sino ka? Hayaan mong maniwala si Aejun. Tumingin si Aejun kay Yehan at direktang nagtanong. Nag-aral siya ng martial arts mula pagkabata, at alam niyang maraming tao sa mundong ito ang higit na mas mahusay kaysa sa kanya, at isa si Yehan sa kanila. Ang pangalan ko ay Yehan, at ngayon ay puputulan ko ang iyong braso upang mas lalo mong matindaan. Sabi ni Yehan ng walang emosyon. Yehan, ikaw ba ang galing sa Shanghai City? Nanginginig ang ekspresyon ni Aejun. Paano hindi malaman ng mga tao sa underground world sa East China ang tungkol sa insidente sa pagitan ni Yehan at Sushutang mga ilang araw na ang nakalipas? Nang marinig ang pangalan ni Yehan, agad na naisip ni Aejun ang batang iyon na naglakas loob na lumaban sa Sushutang. Sa kasalukuyan, ang batang iyon ay isang figure na hinahangaan ng maraming masamang tao sa underground world ng East China. Mukhang marami kang alam. Tumingin si Yehan kay Aejun na may gulat. Nang malaman ni Aejun ang pagkakakilanlan ni Yehan, agad siyang yumuko at sinabi, ngayon, bulag si Aejun at na-offend si Young Master Ye, mangyaring parusahan siya. Sabi ni Yehan ng walang pakialam, okay lang, sumusunod ka lang sa mga utos, at ang pagpaparusa ng iyong braso ay sapat na, maaari ka nang umalis. Salamat, Ginoong Ye. Tumingin si Aejun kay Yehan na may nag-aalab na mga mata, at pagkatapos ay yumuko siya sa isang tuhod at sinabi, Ginoong Ye, kung hindi mo iniisip, gusto ni Aejun na sumunod sa iyo. Nang marinig ang mga salita ni Aejun, nagulat si Yehan. Mula sa mga mata ni Aejun, nakita ni Yehan ang isang nag-aalab na apoy na umaakyat. Ito ay isang uri ng pagnanasa, isang matinding pagnanasa. Ngumiti ng bahagya si Yehan at sinabi, isang mabuting tao ka, bibigyan kita ng pagkakataong mag-isip, at kung magdesisyon ka, maaari kang pumunta sa Shanghai City upang hanapin ako. Salamat, Ginoong Ye. Tumindig ang mukha ni Aejun. Bilang isang gang member sa underground world, hinahangaan din niya si Yehan na naglakas loob na makipagsapalaran sa isang higanting tulad ng Sushutang. Siyempre, ang mas mahalagang bagay ay ang sumunod kay Yehan. Tanging sa ilalim niya siya magkakaroon ng pagkakataong maghiganti dahil lahat ng kanyang pamilya ay namatay sa kamay ng Sushutang. Tumayo si Aejun, tumingin kay Shuqing at sinabi, Young Master Shu, hindi mo ako maaaring galitin. Kabanata 232. Matapos sabihin iyon, umalis si Aejun. Nang makita na umalis si Aejun ng ganoon na lang, lahat ng mayayamang bata na nandito ay napahanga. Sa wakas ay naintindihan ni na Zhang Shu at ang iba pa kung ano ang ibig sabihin ni Yehan sa mga gastusin sa medikal kanina. Tila dapat silang mawalan ng mga braso at binti tulad ni Aejun. Nang maisip ito, ang mukha ni Zhang Shu ay nabalutan ng malamig na pawis. Anong background ni Yehan? Kahit si Aejun, isang mabagsik na tao, ay natatakot sa kanya. Sa sandaling ito, si Shuqing lamang ang makakapagpanatili ng kanyang katinoan. Nang sinabi ni Aejun na huwag galitin si Yehan, alam ni Shuqing na talagang hindi siya kayang galitin ng kabataang ito sa harap niya. Shanghai City? Yehan? Siya ba? Sa susunod na sandali, nagbago ang mukha ni Shuqing. Bagaman hindi siya galing sa underground world, alam din niya ang ilang balita. Kamakailan lamang, narinig din niya ang tungkol sa isang batang lalaki sa Shanghai City na nagkaroon ng gulo sa Bloody Hand Hall.
Sino si Jiang Xiaofeng? Kahit siya, si Shu Qing, ay kailangang magpakababa at tawaging Young Master Jiang kapag nakita siya. Ngunit si Jiang Xiaofeng ay nasa mga kamay ng batang ito, at ang Zhu Shutang ay nagpunta upang humingi ng tao ng may ingay, ngunit sa huli ay umuwi ng walang tagumpay at bumalik sa Zhejiang na may pagkadesperado. Kahit si Jiang Xiaofeng ay nahulog sa kanyang mga kamay, at kahit ang Zhu Shutang, si Shu Qing, ay talagang nakapag-udyok ng isang tao na hindi niya kayang harapin. Naging masama ang ekspresyon ni Shu Qing, at hindi siya makapag-isip kung paano magsalita. Nang makita ang mukha ni Shu Qing, ang mukha ng apat na batang Panginoon ng Hangzheng at ang iba pang tatlong miyembro ay pawang tumamlay. Wala silang sinabi, at ang buong atmosfera ay naging kaunting awkward. Wala silang lakas ng loob na magsalita. Tumingin si Xiao Yunyan sa eksenang ito na may pagkamangha, ang kanyang magagandang mata ay nagniningning, at siya ay nagtagumpay sa aura ng Fourth Young Master ng Hangzhou sa kanyang sarili, na nagbigay diin sa kanyang pagkatao, na naging dahilan upang muling magningning ang kanyang magagandang mata. Matalino siya, nakita niya. Mukhang, hindi pangkaraniwan ang background ni Yehan, kung hindi, hindi magiging tahimik ang Fourth Young Master ng Hangzhou batay sa kanyang kaalaman. Bakit, horse ba kayo? Umupo si Yehan sa isang stool. Tumingin siya kay Shu Qing at sa iba, pagkatapos ay pinindot ang kanyang mga daliri at sinabi, "Boss, nag-book ako ng kwarto ngayon. Bigyan mo sila ng ilang bote ng alak para mabasa ang kanilang mga lalamunan, oras na para pag-usapan ang negosyo." Nang marinig ito, agad na nagsilabas ang boss ng isang bote ng alak para sa bawat isa kina Shu Qing at ang apat. Matalinong tao rin siya, at nakita na ni Yehan na maaaring mas makapangyarihan siya kaysa sa mga batang Panginoon na ito. Apat, mangyaring, imbitahan ko kayong uminom ng alak na ito, maganda ang pag-usapan pagkatapos uminom. Tumingin si Yehan kay Shu Qing at sa iba, at ngumiti ng bahagya, na mahirap malaman kung ano ang iniisip niya. Nakakagulat, si Shu Qing ay talagang nagbukas ng takip ng alak at nagsimulang uminom, at ininom ang isang bote ng serbesa ng sabay-sabay. Nang makita na ininom ito ni Shu Qing, sumunod ang iba pang tatlong batang Panginoon at nag-inom din ng isang bote ng serbesa. Ang mga tao tulad nila na kumakain, umiinom, at nag-e-enjoy sa labas buong araw ay tiyak na hindi masama sa pag-inom. Nang makita ito, sinabi ni Lin Mai na may mga bituin sa kanyang mga mata, Yunyan, si Yehan ay sobrang gwapo. Ang mga batang ito ay hindi naglakas loob na sumuway sa kanya. Mas gwapo pa sila kaysa sa mga pangunahing tauhan sa mga nobela. Huwag kang maging tanga. Umiling si Xiao Yunyan kay Lin Mai, at pagkatapos ay ang kanyang mga mata ay tumingin kay Yehan. Isang tao lang ang nakapagpigil sa aura ng Fourth Young Master sa Hangzhou. Sa sandaling ito, talagang gusto niyang malaman kung sino si Yehan. Ano ang klaseng pagkakakilanlan mayroon siya? Sa sandaling ito, naging mausisa si Xiao Yunyan tungkol kay Yehan. Young Master Shu, tama ba? Tumingin si Yehan kay Shu Qing sa sandaling ito. Huwag mag-alala, Young Master Ye, tawagin mo akong Shu Qing. Sabi ni Shu Qing ng kalmado. Matapos malaman ang background ni Yehan, nawala na ang kayabangan sa kanyang mga mata. Okay. Tumango si Yehan at sinabi, ngayon, pag-usapan natin ang mga pagkalugi na dulot mo sa akin. Alam mo, nagkakahalaga ako ng 10 milyong yuan bawat segundo, at nakuha ako ng police station sa loob ng mahigit kalahating oras, at ngayon ay nagtagal ka pa dito, paano mo sa tingin ito ay dapat ayusin? Nang marinig ang mga salita ni Yehan, nag-roll ang mga mata ni Lin Bomo at ang iba. Mukhang ang taong ito ay nagbabalak na mang-blackmail sa grupong ito ng mga mayayamang bata. Ngunit si Shu Qing ay huminga ng malalim. Hanggat hindi nagdudulot ng gulo si Yehan, ang mga bagay na maaaring lutisin ng pera ay wala sa kanya. Gayon din, may isang tao sa inyo ang nagmura sa akin kanina. Ang pinakaayaw ko ay ang may nagmura sa aking pamilya. Hindi ko kayang maghiganti. Umaasa akong makakakuha ka ng kasiyasyang sagot sa bagay na ito. Nang huminga ng malalim si Shu Qing, agad na nagsalita muli si Yehan. Ang mga taong nagmura kay Yehan kanina ay nakaramdam ng tensyon sa kanilang mga puso, nag-aalala, natatakot na si Yehan ay magdulot ng gulo para sa kanila. Young Master Ye, ngayon ay walang dahilan upang magalit sa iyo. Dito, ako, si Shu Qing, ay humihingi ng tawad sa iyo. Hindi ko alam kung anong uri ng sagot ang nais ni Young Master Ye na makuha upang makasyahan ka. Tumingin si Shu Qing kay Yehan at nagtanong. Tumingin si Yehan kay Shu Qing na may kaunting gulat. Bilang pinuno ng apat na batang Panginoon sa Hangzhou, talagang hindi pangkaraniwan ang batang ito. Kung ibang tao, matagal na siyang nawala sa kanyang composure at hindi na nag-apologize.
Depende sa sinseridad ng lahat. Kapag ikaw ay sinsero, hindi ako, si Yehan, ang ganitong klase ng tao. Sabi ni Yehan nang walang pakialam. Nang marinig ito, kinagat ni Shuqing ang kanyang mga ngipin, at pagkatapos ay tila nagdesisyon siya sa kanyang puso, tumingin kay Yehan at sinabi, Young Master Ye, nais ko sanang malaman kung narinig mo na ang tungkol sa Night Sky Project. Ano, ang Night Sky Project? Nagtakbuhan ang mukha ni Lin Bomo nang marinig ito. Tumingin si Yehan sa kanya at nagtanong, anong masama, Brother Lin? Hanzi, ang Night Sky Project ay isang malaking plano na malapit ng ipatupad ng bansa. Umabot na ang pamumuhunan sa daan-daang bilyon at ang destinasyon ay Hangzhou. Ngayon, maraming tao ang nagbibid para sa proyektong ito. Kung makakabid sila ng isang lugar, malaking kita ito. Sabi ni Lin Bomo na may nagniningning na mga mata. Kabanata 233. Kahit si Lin Bomo ay sobrang nahihikayat ng planong Night Sky, talagang naging mausisa si Yehan. Tumingin siya kay Shuqing at sinabi, sige, ipagpatuloy mo. Sinabi ni Shuqing, Young Master Ye, ang pamilya naming show ang namamahala sa bidding para sa Night Sky Project. Kung willing ka, Young Master Ye, maaari kong i-reserve ang isang kota para sa iyo upang bumuo at mag-develop ng bahagi ng Night Sky Project. Huwag mong maliitin ang bahaging ito. Ito ay isang napakalaking kita. Sa ngayon, maraming tao ang nakatingin sa pirasong ito ng taba sa East China. Parang masyadong nakakaakit, tumango si Yehan, pagkatapos ay tumingin kay Shuqing at sinabi, maaari mo bang kumpirmahin na mayroon akong kota? Tumango si Shuqing at sinabi, syempre, kung willing si Young Master Ye, maaari siyang magpadala ng tao upang magbid sa loob ng ilang araw, at aayusin ko ang natitira. Brother Lin, ano sa tingin mo? Tumingin si Yehan kay Lin Bomo. Hindi siya masyadong marunong sa mga usaping negosyo. Si Lin Bomo ay isang profesional. Ang perang kikitain sa huli ay 4 o 5 beses ng kabuuang yaman, syempre, mas marami ang iyong i-invest, mas malaki ang iyong kita. Sumikip ang puso ni Yehan. Mukhang hindi siya niloloko ni Shuqing sa ganitong halaga. Nang maisip ito, tumawa si Yehan, tumingin kay Shuqing at sinabi, Young Master Shu, sa ating kabataan, bakit ako mag-aalala sa maliit na problema? Dahil gusto mong maging kaibigan ko, huwag kang masyadong matipid, Tara, Young Master Shu, mag-inom tayo at ipagdiwang ang ating masayang pakikipagtulungan. Nang marinig ito, kumunat ang mga labi ni Shuqing. Anong biro ito? Huwag itong seryosohin. Putanjay, bakit hindi mo sinabi iyon kanina? Ang isang kota para sa Night Sky Project ay maaaring kumita ng higit sa 1 bilyong yuan para sa kanilang pamilya. Ngunit ito ay mga naiisip lamang ni Shuqing. Sa katunayan, pinag-isipan niyang mabuti ang paglalabas ng kota para sa Night Sky Project. Ito ay hindi lamang maglutas ng hidwaan, kundi magbabayad din ng napakaraming halaga para sa kanya. Isang kaibigan, hindi masama na makipagkaibigan kay Yehan, isang taong naglakas loob na hamanin ang susutang. Matapos ang usapan, nagsimula ng tawagan ng mga pangalan sina Yehan at Shuqing at ang kanyang grupo ng mga kasama, at nag-inuman sila sa isang mesa. Para silang mga kapatid na hindi nagkita ng maraming taon. Ang mga tao sa paligid ay nag-roll ang mga mata, anong pagpapanggap. Napaka-hypocritical. Kahit sina Xiao Yunyan at ang iba ay nagbigay kay Yehan ng blankong tingin. Ang taong ito ay mas mabilis pang magbago ng anyo kaysa sa pagbabasa ng libro. Kanina ay nasa bingit na siya ng labanan, ngunit ngayon ay nagsimula na siyang tawagin ang mga kapatid sa kaliwa at kanan. Matapos ang pagkain, umalis sina Shuqing at ang iba na masaya. Gayunpaman, nang umalis sila, nagbantay si Yehan at sinabi sa kanila na huwag gumawa ng mga bagay tulad ng pang-aapi sa mga mahihina at huwag ituring na hindi seryoso ang buhay ng tao. Lahat sila ay tumango bilang pagsang-ayon. Nang makita ni Yehan at ang iba na umalis na sina Shuqing, pinunasan niya ang kanyang matigas na mukha na may ngiti at umupo sa mesa ni Lin Bomo. Hanzi, nakagawa ka ng malaking kita sa pagkakataong ito. Kung mananalo ang Yekong ng proyekto, kahit na mag-invest ka lamang ng 5 bilyon, malaking kita pa rin iyon. Itinaas ni Lin Bomo ang 5 daliri kay Yehan, na ang mga daliring ito ay kumakatawan sa 50 bilyon. Tumango si Xiao Yunyan at sinabi, narinig ko rin ang tungkol sa Night Sky Project na ipinatutupad ng Estado, na may kabuoang pamumuhunan na 300 bilyong yuan, ngunit mayroong 4 na lugar lamang para sa bidding. Maraming pera ang ginastos ni Shuqing sa pagkakataong ito. Ngumiti si Yehan at sinabi, Brother Lin, naisip ko na. Kung talagang mananalo ang proyekto ng kota, tayo dalawa ang mag-i-invest, at ibibigay ko sa iyo ang pera.
Ang pamilya Lin ang mamahala sa mga detalye. Hanzi, talagang. Ang mga mata ni Lin Bomo ay nagniningning. Kailangan ko bang lokohin ka? Sige, Hanzi, kung gayon ang dalawang pamilya natin ay magkakapareho. Ang pamilya Lin ang mamahala sa mga tiyak na bagay. Pagkatapos ay maghintay ka na lang na kumita. Tumawa si Lin Bomo, at syempre, handa si Yehan na ibigay ang kita sa kanyang kapatid, at kahit na mananalo sila ng kota, wala siyang tao na magpapatupad nito, kaya't angkop na ang pamilya Lin ang gumawa nito. Matapos makipaghiwalay kay Xiao Yunyan, nagpunta sina Yehan at ang iba patungo sa hotel na kanilang na-reserve. Habang tinitingnan ang likod ni Yehan at ang iba na umaalis, napabuntong hininga si Xiao Yunyan sa kanyang puso. Sa wakas, hindi niya tinanong si Yehan tungkol sa kanya, at maaaring mananatili lamang ang mga ito sa kanyang pag-uusisa sa hinaharap. Bakit, Yunyan? Hindi mo kayang mawala. Si Limay ay tumingin kay Xiao Yunyan na nakatitig kay Yehan at sa kanyang sasakyan, at agad na ngumiti, mukhang nagsimula ng mamukadkad ang ating magiging number 1 school belle ng Jiangsu at Zhejiang University. Ikaw, tanga, anong kalokohan ang sinasabi mo? Nag-iisip ka lang ng tagsibol. Nag-away ang dalawa at umalis sa sasakyan. Marahil, ang pagtagpo kay Yehan at ang iba pa sa pagkakataong ito ay ang tanging daan para kay Xiao Yunyan. Hindi tiyak kung magkakaroon pa sila ng pagkakataong magkita muli sa hinaharap. Brother Zhao, anong tingin mo kay Ajun? Sa daan pabalik, naisip ni Yehan si Ajun, ang kanyang nag-aalab na mga mata ay puno ng galit at pagnanasa para sa lakas. Sabi ni Zhao Hengtian, magandang binata siya. Dapat ay nag-aral siya ng Nanhong Feast at maaari siyang maging master sa pamamagitan ng pagsasanay. Tumango si Yehan. Ang paglalakbay na ito sa Hangzhou ay hindi lamang nakapag-recruit ng isang grupo ng mga natatanging talento, kundi nakakuha rin siya ng kota para sa Night Sky Project at isang potensyal na eksperto. Isang kapaki-pakinabang na paglalakbay. Maagang umaga kinabukasan, bumalik sina Yehan at ang iba sa Shanghai City. Ang grupo ng mga na-recruit sa Hangzhou kahapon ay dumating na, at inayos sila ni Zhou Lai sa isang pansamantalang istasyon. Hayaan si Sun Bumi at Zhou Lai na sanayin sila at ituro sa kanila ang tunay na martial arts. Makaraan ng 2 araw matapos bumalik sa Shanghai City, umalis si Zhao Hengtian patungong Tengchong, Yunnan, ngunit nang umalis siya, iniwan ni Yehan sa kanya ang iba't ibang martial arts na tahimik na isinulat ni Xiao Qingcheng. Para sa bagay na ito, nag-sacrifice si Yehan. Pinatulog niya ang batang babae na si Xiao Qingcheng na nakayakap sa kanya ng buong gabi. Siyempre, bukod dito, ibinigay din ni Yehan kay Zhao Hengtian ang 500 milyong yuan, na kasama ang mga gastusang pang-settle ng 20 tao at ang mga bagay na kakailanganin nila doon. Kasama rin si Little Tiger na sumunod kay Zhao Hengtian. Kabanata 234. Nais ni Yehan na harapin ng 20 tao ang pinakamalakas at pinakamalaking panganib upang ma-stimulate ang kanilang potensyal, ngunit ayaw niyang magkaroon ng malalaking casualties. Sa presensya ng mga Cubs, garantisado ang kaligtasan ng 20 tao. Sila ang pinakamalakas na puwersa sa kanyang mga kamay sa hinaharap. 2 araw matapos bumalik si Yehan, si Michael ay nakahanap sa kanya sa pamamagitan ni Joe Yuner, ngunit nag-iisa siya at hindi nagpakita si Alice, na laging kasama. Sa East Medical Center, tiningnan ni Yehan ang matandang si Michael na pumasok. Tumayo siya na may ngiti at sinabi, Ginoong Michael, anong dala mo dito, pakiusap, pumasok ka. Mahal kong Ye, matagal na tayong hindi nagkita. Mas gwapo ka kaysa dati. Nang makita ni Michael si Yehan, parang nakita niya ang kanyang sariling ama. Upang mapagaling si Yehan sa kanyang kondisyon, nagpunyagi siyang makipagtulungan kay Zeus Jewelry. Matapos umupo si Michael, hindi na siya makapaghintay na magsalita, mahal kong Ye, kailan mo ako gagamutin mula sa aking sakit? Hindi na ako makapaghintay. Nang marinig ito, naisip ni Yehan na kailangan niyang gamutin ang kondisyon ni Michael. Masyado nang matagal ang oras na ito, at halos nakalimutan na niya kung ano ang hindi sinabi ni Michael. Ngumiti si Yehan at sinabi, Ginoong Michael, huwag kang magmadali, uminom muna tayo ng tsaa, at tutulungan kitang tingnan mamaya. Nakita ni Michael na nagalak siya at tumango ng paulit-ulit, kahit na ang huwag si Yeti, na hindi niya kailanman nainom, ay tila napakasarap sa mga sandaling iyon. Sa katunayan, hindi mahirap para kay Old Mike na maalis ang kanyang kondisyon. Wala itong kinalaman sa kidney, kaya't walang silbi ang kanyang kidney replacement. Ang problema ay nasa kanyang mga testicles. 2 karayom sa pistol ay sapat na, ngunit hindi gagawin ni Yehan iyon para sa pistol ni Old Mike, mas pipiliin niyang gamitin ang espiritual na enerhiya upang tulungan siyang makabawi.
Sa loob lamang ng kalahating oras, nalutas ni Yehan ang mga problema ni Old Mike. Kagabi, ang problema sa pagitan ni Young Master Tang at Lin Bomo ay nalutas din niya sa ganitong paraan. Nang makita ni Old Mike na nag-eeksperimento gamit ang maliit na pistol sa loob ng silid, hindi na niya gustong tumingin pa, kaya't lumabas siya upang makipag-chat kina Ye Qing at Liu Zongyan. Ang medical center ay gumanda ang takbo nitong mga nakaraang araw, at ang mga ordinaryong mamamayan ay nagsimulang pumunta rito upang magpa-check up. Hanggat magpapatuloy ito, lalago pa ang reputasyon ng Yis Medical Center. Ang pagkita ng pera ay hindi ang layunin ni Yehan sa pagbubukas ng klinika, kundi ang gawing sikat ang Yis Medical Center, na mas maraming tao ang makaalam dito at pumunta para magpagamot. Ito ang nais ni Yehan. Sa ngayon, may ilang mga sakit na hindi ma-cure ng Western medicine, ngunit dito, maaari niya itong magawa at matulungan ang mas maraming tao. Ito ang layunin ng klinika ni Yehan. Matapos mag-eksperimento sa loob ng ilang sandali, tumakbo si Old Michael palabas na masaya, at sinabi kay Yehan, "Mahal kong Ye, talagang ikaw ay isang kamangha-manghang doktor." "Okay, Old Mike, huwag mo nang tawagin akong mahal mula ngayon, nakakadiri ang tawag mong Western sa akin. Tawagin na lang kitang Old Mike, magandang pangalan iyon." "Old Mike? Ano ang tawag dito?" tanong ni Michael na may pagkalito. Kaunti lamang ang alam niya tungkol sa kulturang Chino at hindi ito naintindihan. Hindi na nag-abala si Yehan na magpaliwanag ng marami sa kanya, kaya't sinabi na lang niya, "Ito ang pinaka-pinararangalan na titulo para sa aming mga kaibigan, lokal man o banyaga." Tumanggo si Old Mike na bahagyang naunawaan, at pagkatapos ay sinabi niya, "Mahal. Hindi, Ye. Sa wakas ay nakita ko ang iyong mahiwagang Chinese medicine, talagang kahanga-hanga, mas mahusay ito kaysa sa Western medicine na naimbento namin. Kung gagamitin mo ang iyong kamangha-manghang kasanayan sa medisina upang gamutin ang mga taga-kanluran, tiyak na makakakuha ka ng maraming pera, mas mabuti pa ito kaysa sa pagbubukas ng klinika dito." Nang marinig ito, tumalon ang puso ni Yehan, at sinabi kay Old Mike, "Old Mike, marami bang sakit na hindi kayang gamutin ng Western medicine?" Ang pagkita ng pera ay talagang isa sa mga nais ni Yehan sa ngayon. Ang pagsisimula ng Bodyguard Group ay nagbigay kay Yin Yaifei ng 1 bilyon, ang Night Sky Project ay nagbigay kay Lin Beimo ng 5 bilyon, at kinuha ni Zhao Hengtian ang 500 milyong yuan. Nakakabuwal na si Yehan ng 6.5 bilyon, at ang kanyang mga ari-arian ay nabawasan ng 1/3. Bukod dito, ito ay pansamantala lamang. Kung nais ng Bodyguard Group na kumita, kailangan nitong maghintay ng hindi bababa sa kalahating taon. Ang mga mahahalagang materyales na kinakailangan dito ay nangangahulugan din ng napakalaking halaga. Kaya naman, ang pagkita ng pera ang pinakamadaling bagay para kay Yehan ngayon. Para kay Yehan, ang mga kanlurang bansa ay isang mapagkakakitaang merkado. Gamitin ang kanyang kasanayan sa medisina upang gamutin ang mga sikat na tao, mabilis na darating ang pera. Siyempre, sabi ni Old Mike, habang ang mga bansa sa buong mundo ay patuloy na umuunlad, nakakaapekto sa ekolohikal na kapaligiran, maraming mga kakaibang sakit ang lumalabas sa medisina ngayon na hindi malulutas ng modernong medisina. Ye! Napakalakas ng mga Chinese medicine practitioners, mukhang nabiyayaan ang mga tao. Tumingin si Yehan kay Old Mike, pagkatapos ay bigla siyang ngumiti at sinabi, "Old Mike, bilang presidente ng TINA sa Southeast Asia, tiyak na marami kang koneksyon sa mga kanlurang bansa, alam mo ba ang mga mayaman at may terminal na sakit? Isang negosyanteng tycoon o kung anuman." "Ye, alam kong tatanungin mo iyan." Sabi ni Old Mike na may pangnegosyong hitsura, "Sinasabing talagang may kilala akong mga tao, para sa iyong paggamot, Ye, huwag kang mag-alala, walang kondisyon kitang ipapakilala at ituturo sa kanila. Bukod dito, may kilala akong napakahalagang tao. Kung magagamutin mo siya, maaari kong garantyahan, Ye, ang iyong yaman ay makakakuha ng malaking kita araw-araw." "Haha, Lao Mai, salamat, kung gayon. Sa hinaharap pumunta ka sa akin kapag may mga sakit ka. Ipapagaling ko sila hanggang sa gumaling." Tumawa si Yehan, at pagkatapos ay nagtanong, "Mabigat ba ito, isang tiyak na oil tycoon sa kanluran? O isang prinsipe ng isang tiyak na bansa?" Walang alinman, ang pagkakakilanlan ng taong ito ay mas mahalaga pa kaysa sa mga taong ito. Sabi ni Old Mike na may mahiwagang ngiti, "Ye, narinig mo na ba ang tungkol sa Hand of God?" "Hand of God?" Umiling si Yehan, hindi niya pa narinig ang taong ito. Sabi ni Old Mike, ang Hand of God ay isang mitolohikal na figure sa mundo ng negosyo. Siya ay naglalaro ng mga stocks at pananalapi.
Kung sinasabing pangalawa siya, walang sino man sa mundo ang naglakas loob na sabihin siya ang panguna. Ang kanyang mga pinansyal na yaman ay hindi pa alam ng mga tao sa labas, ngunit sa paunang pagtataya, tiyak na umabot siya sa antas ng kayamanan na kayang makipagsabayan sa isang bansa. Maraming bansa ang natatakot na galitin ang taong ito. Naalala ko na minsan ay naglabas ng wanted order ang isang pinuno ng isang bansa upang arestuhin ang Hand of God. Sa huli, nagdulot ang Hand of God ng isang krisis sa pananalapi sa bansang iyon, na nagdulot ng direktang pagbaba ng gross national product ng bansang iyon sa isang nakakatakot na antas, at nawalan ng daan-daang bilyong dolyar. Kabanata 235. Napakalakas. Hindi makapagsalita si Yehan sa loob. Sa kakayahang ito ng taong ito, mukhang hindi magiging problema para sa kanya na ibagsak ang isang maliit na bansa. Natural lang iyon, ang Hand of God ay isa sa mga tao na labis kong iginagalang. Sabi ni Old Mike, nagkaroon ako ng pagkakataong makilala siya isang taon na ang nakalipas, at nagkaroon kami ng maikling pag-uusap tungkol sa isang transaksyon sa Wall Street. Ayon sa aking kaalaman, ang Hand of God ay may terminal na sakit at walang magawa ang kanlurang komunidad ng medisina. Sa lihim, may mga bulong-bulungan na isang beses ay nagbigay ng matapang na pahayag ang Hand of God na sino mang makagagamot sa kanyang terminal na sakit ay handang gamitin ang kanyang kayamanan bilang kapalit, ngunit kahit na sa ganitong malaking gantimpala, walang sino man ang nagtagumpay na gamutin ang incurable disease ng Hand of God. Ang iyong mga kasanayan sa medisina ay ang pinakakamangha-manghang nakikita ko. Sa palagay ko, maaari mong subukang gamutin ang terminal na sakit ng Hand of God. Hindi lamang ikaw ay magkakaroon ng kayamanan, kundi sa negosyo, kung makakakuha ka ng tulong mula sa Hand of God, mas magiging maayos ang iyong daan sa hinaharap. Tumingin si Old Mike kay Yehan at sinabing tapat. Talagang nakakangganyo ito kay Yehan. Napakahalaga na makipagkaibigan sa isang mitolohikal na figure na naglalaro ng mga pampinansyal na stock. Old Mike, maaari mo bang makontak ang Hand of God? Tumingin si Yehan kay Old Mike at sinabi, kung makakontak mo siya, maaari mo siyang anyayahan na pumunta sa China upang hanapin ako. Tiyak na magiging maaasahan siya, ngunit ang aking lugar ay magiging isang lugar ng pag-asa para sa kanya. Sabi ni Old Mike, huwag mag-alala, kahit na ang Hand of God ay parang dragon na hindi mahuli, hindi mahirap siyang hanapin. Tutulungan kita dito. Iyayakap ko siya sa huwaksiya. Kapag dumating na ang oras, magkikita kayong dalawa. Si Ajun, ang taong puno ng pagnanasa para sa lakas at galit sa kanyang mga buto, ay umalis mula kay Ginoong He sa Jiangsu Zhejiang Road, at nagpunta sa Shanghai City ng mag-isa. Inutusan siya ni Yehan na pumunta sa Tengchong kasama si Xia Ben upang hanapin si Zhao Hengtian. Isang impromptu na ideya ni Yehan ang padalhan si Xia Ben ng Tengchong. Wala nang ibang bagay na dapat gawin sa Shanghai City sa mga nakaraang araw. Kung gusto ni Xia Ben, isang henyo sa kapangyarihan, na lumago, ang kagubatan na iyon ang pinakamainam na lugar para sa pagsasanay. Hindi may kikaila na si Yin Yaifei ay isang negosyanteng henyo. Sa loob lamang ng isang linggo, naitatag na ang Tianlong Bodyguard Group sa ilalim ng kanyang pagpaplano, at naperpekto na rin ang operasyon ng tauhan. Ang lugar ng pagsasanay ay isang abandonadong stadium, ngunit pagkatapos ng pagsasaayos, ito ay naging bago at kaaya-aya. At sina Jolai at Son Bumie ay nakapasok na rin sa kanilang mga tungkulin bilang mga instructor, na espesyal na sinanay ang mahigit sa 100 tao at tinuruan sila ng tunay na martial arts. Sila ay mga magagandang estudyante at sila lamang ang mga tao sa paligid ni Yehan na maaari niyang gamitin ngayon. Nagsimula ng umusad ang Tianlong Bodyguard Group. Bukod sa pananatili sa medical hall upang gamutin ang mga tao, araw-araw na pinag-aaralan ni Yehan ang Guigo Medical Scriptures at ang Danfang, nag-aral din siya ng sining ng pag-uukit mula kay Zhou Mingshan. Tinanggap na niya si Zhou Mingshan bilang kanyang guro. Medyo matagal na itong nangyari, kung hindi niya maipasa ang mga kasanayan ni Zhou Mingshan sa pag-uukit, magiging hindi patas ang pangalan ng guro. Bukod dito, ang sining ng pag-uukit ay talagang isa sa mga kasanayang nais matutunan ni Yehan. Ang kakayahang gawing mabuti mula sa masama ay parang isa pang wika. Nakikita ang bawat likha na nagmumula sa kanyang sariling mga kamay, si Yehan ay talagang masaya, isang pakiramdam ng tagumpay. Oo, tama iyon. Sa loob lamang ng ilang araw, maaari mong sabihin na isang master ang iyong pamamaraan ng pag-uukit. Ikaw ay isang henyo sa larangan ng pag-uukit. Habang pinapanood si Yehan na natapos ang pag-uukit ng isang piraso ng jade, si Zhou Mingshan ay nakatayo sa tabi at sinabi ng may damdamin. Alam na ni Zhou Mingshan nang maaga pa na si Yehan ay isang henyo, hindi lamang sa pag-uukit kundi pati na rin sa ibang mga aspeto.
Naging masaya si Zhou Mingshan sa ganitong paraan. Mayroon siyang isang tagapagmana ng ganitong kasanayan sa kanyang kamay, at siya ay isang napakaastig na tagapagmana. Marahil sa hinaharap, ang mga iskultor sa mundo ay ipanganak sa ilalim ng kanyang pagtuturo. Grandpa, kung masyado mong papurihan siya, masyado siyang makakapagmalaki. Nagsalita si Zhou Yuner mula sa tabi na may ngiti sa kanyang mukha. Tumingin si Yehan sa kanyang mga inukit na likha at ngumiti, Yuner, gaano sa tingin mo ang halaga ng mga bagay na inukit ko kung ibebenta? Kung manggahas kang ibenta ang mga bagay na ito, magiging koleksyon ko ang mga iyon, at hindi ko ibebenta ang mga iyon ng mas mababa sa $1,000. Agad na kinuha ni Zhou Yuner ang mga likha mula sa kamay ni Yehan at dinala ito sa loob ng bahay. Ngumiti si Zhou Mingshan at sinabi, kung nais mong ibenta ito sa magandang presyo, kailangan mo munang magkaroon ng mahusay na kasanayan, at pangalawa, kailangan mong magkaroon ng sapat na malaking reputasyon. Maghintay tayo hanggang maging sikat ka sa Asian Exhibition Festival. Ngayon ay nasa simula ka pa lamang ng pagbuo ng iyong pangalan sa mundo ng pag-uukit. Tumango si Yehan. Ang halaga ng isang produkto ay hindi lamang nakasalalay sa kalidad nito kundi pati na rin sa kasikatan nito. Biglang yumangay ang tunog ng mga kampana mula sa bulsa ni Yehan. Kinuha ni Yehan ang kanyang mobile phone at tumingin, ito ay tawag mula kay Kunsang mula sa Tengchong. Baka may problema ang taong ipinadala niya roon. Brother Kunsang, bakit ka tumawag? Naisip mo akong tawagan. Sabi ni Yehan habang sumasagot sa telepono na may ngiti. Hanzi, may problema ako. Sa telepono, medyo hindi pantay ang paghinga ni Kunsang at agad na kumunat ang noo ni Yehan at nagtanong, Brother Kunsang, anong nangyari? May masama bang nangyari sa iyo? Sa isang ospital sa Tengchong, si Kunsang ay nakahiga sa isang kama ng ospital, hawak ang isang mobile phone at nagsabi, wala akong seryosong problema, tinamaan lang ako, at okay lang ako. Kung hindi dumating si Brother Zhao sa tamang oras, baka hindi ko na matutunan pa ang mga bagay na ito. Brother Kunsang, anong nangyari? May nanggulo sa iyo sa Tengchong. Ang pamilya ko na isa sa 4 na pangunahing pamilya sa Yunnan. Kahit na para lamang sa negosyo, hindi dapat maliitin ang kanilang kapangyarihan. Sinong naglakas loob na manginis sa kanya? Bukod sa ilan, malamang na ang pinakamalaking caravan sa Yunnan. Sabi ni Kunsang, sila ay tao ng machete, ngunit pinaghihinalaan ko na ang 2 bastardo ng Ruan family at Ba family ay kasangkot din. Siyempre, ang pangunahing tao na gusto nilang harapin ay hindi ako, ngunit ang pagiging malapit ko sa iyo ay nagbigay ng dahilan para sila ay makialam. Narinig ko ang balita na ang mga taong ipinadala ng machete sa pagkakataong ito ay hindi dapat maliitin. Ang 3 pinakamagagaling na mamamatay tao ng Machete Organization ay ipinadala. Dapat maging maingat ang Shanghai City sa mga susunod na araw. Isa na namang machete. Isang pagnanais ng pagpatay ang kumislap sa mga kilay ni Yehan, at pagkatapos ay sinabi, naiintindihan ko, Brother Kunsang, maaari kang makahanap ng Brother Zhao kung may mga hindi natapos na isyu sa Tengchong, ngunit kailangan itong panatilihing lihim ang kanilang mga pagkakakilanlan. Huwag mag-alala, nakapasok na sila sa kagubatan, walang makakaalam na naroon sila. Sabi ni Kunsang. Okay lang iyon, alagaan mo ang iyong mga sugat. Maglalakad ako patungong Tengchong sa ilang sandali, pag-uusapan natin ang mga nangyari noon. Matapos sabihin ito, ibinaba ni Yehan ang telepono, at muling bumalik ang mga mamamatay tao ng machete. Mukhang hindi talaga susuko ang mga ito hanggang hindi sila naaalis. Ngunit pagkatapos ibaba ni Yehan ang telepono, hindi nagtagal, tumawag din si Sito Zhenchen. Kabanata 236. Bata, may problema ka na naman. Ayon sa aming impormasyon, ang iyong matandang kalaban na machete ay pumunta na sa Shanghai City, ngunit hindi ka lang ang kanilang target. Nangang Zexen, kailangan mong gumugol ng mas maraming oras sa mga susunod na araw. Bakit, si Nangang Zexen din ba ang target nila? Kumunat ang noo ni Yehan. Ganito iyon. Ang mga terorista sa gitnang silangan ay natanggal noong nakaraang pagkakataon, ngunit hindi sila sumuko ng tuluyan. Sa halip nag-alok sila ng mataas na gantimpala at umupan ng mga mamamatay tao upang patayin si Nangang Zexen. Bagaman maraming eksperto sa paligid ng babaeng iyon, para sa pag-iingat, dapat ka ring makialam, marahil sa pagkakataong ito sa tulong ng mga tao mula sa Northern Business Alliance, maaari mong maalis ang 3 mamamatay tao ng machete, na tiyak na magdudulot ng malaking pinsala sa machete. Bukod pa rito, ang Departamento ng Pulisya sa Tengchong at ang Departamento ng Pulisya sa Shanghai City ay naglunsad ng isang pinagsamang operasyon. Kung mayroon kang anumang maitutulong sa kanila,
Okay, huwag kang mag-alala, magiging malapit ako sa kanya sa mga susunod na araw, kontakin mo ako kung mayroon kang ibang balita. Matapos magsalita si Yehan, huminto siya at muling nagsalita, sa pamamagitan ng paraan, Boss Sito, si Wolfeng ba? Sa panahong ito, si Sito Zhenchen ang nakikipag-ugnayan sa kanya sa lahat ng bagay, ngunit si Wolfeng ay walang boses, na nagpataka kay Yehan. Ngumiti si Sito Zhenchen at sinabi, may konsensya ka pala, bata. Pumunta siya sa Europa para sa isang misyon. Kapag gusto kanyang kontaken, natural siyang makikipag-ugnayan sa iyo. Okay lang iyon na iyon, baba na. Si Nangong Zixen ay nasa Shanghai City pa rin itong mga araw, ngunit ang kanyang mga aktibidad sa Shanghai City ay malapit nang matapos. Binisita siya ni Yehan 2 araw na ang nakalilipas. Misyon man ito o bilang isang kaibigan, hindi hahayaan ni Yehan na mawala ng anumang bagay si Nangong Zixen. Ang mamamatay tao ng Scimitar ay palaging gustong patayin siya, na nagdulot ng apoy sa puso ni Yehan. Kailangan niyang pumunta sa Golden Triangle upang patayin ang organisasyong ito kung may pagkakataon siya, upang maiwasan ang mga problemang darating pa. Bakit, namimiss mo siya? Masungit na sabi ni Joe Yuner mula sa gilid, ang pagtatanong ni Yehan kay Hofeng ay nagdulot sa kanya ng paninibugho. Nagkunwari na lang si Yehan na tanga, at sinabi, sino ang namimiss mo? Hindi ba nasa tabi mo ako? Ang 3 pinakamahusay na mamamatay tao ng Scimitar ay pumasok na sa Shanghai City, at hindi naglakas loob na maging pabaya si Yehan. Ang pagiging ranggo sa top 3 sa Scimitar Killer Organization ay nagpapakita kung gaano kalakas ang 3 ito, kaya't nilapitan ni Yehan si Nangong Zixen, ngunit sa kasalukuyan ay nagsisilbi siyang advertising agency para sa isang tiyak na commercial brand. Senior, lumapit si Yehan sa matandang lalaki. Sa panahong ito, anumang event na pinuntahan ni Nangong Zixen, hindi siya mawawalay para protektahan siya. Kaya naman, nang abala si Yehan, hindi siya pumunta para protektahan si Nangong Zixen. Kaya naman, okay lang sa matandang lalaking ito ang karamihan. Tumango ang matandang lalaki, sumulyap siya kay Yehan, at sinabi, hindi ka basta-basta pumupunta, kaya't pumunta ka rito at magkwento. Magaling ang paningin ng senior. Nagbigay si Yehan ng thumbs up sa matandang lalaki, at pagkatapos ay kinuwento ang tungkol sa Scimitar. Matapos makinig ang matandang lalaki, ang kanyang mga mata ay naging mas malamig, at pagkatapos ay sinabi niya, Scimitar, narinig ko na sila, kung ang 3 pinakamahusay na mamamatay tao ay ipinadala ng sama-sama, kung gayon ang hari ng mga mamamatay tao, si Machete, ay tiyak na lalabas. Scimitar ng hari ng mga mamamatay tao. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Yehan ang pangalan ng taong ito. Ang Scimitar, ang hari ng mga mamamatay tao, ay sikat lamang sa Golden Triangle. Nang pumasok ang Scimitar na ito sa China, hinabol at pinatay siya ng karamihan sa China. Hindi ko inaasahan na manggahas siyang pumunta sa China. Mukhang matagal na siyang hindi naghihirap. Sabi ng matandang lalaki nang walang pakialam. Scimitar, hindi pa naririnig ni Yehan, ngunit ang pangalan ng Tianming ay sikat sa mundo ng mga mamamatay tao ng China. May 3 hindi matatulunang karakter sa mundo ng mga mamamatay tao ng China, 7 Kills, Tianming, at Zhang Dao. Ang 3 ito ay mga higanting mamamatay tao ng China sa mundo. Sabi ni Yehan, ang Scimitar na ito ay nagawa pang habulin at patayin ni Tianming, at nakaligtas siya hanggang ngayon. Mukhang hindi ordinaryo ang taong ito. Naglakas loob talaga siyang lumitaw, hahayaan ko siyang matikman ang pakiramdam ng pagiging habol at pagpatay. Naramdaman ng nakamamatay na aura sa matandang lalaki, palihim na tumango si Yehan. Ang matandang lalaki na ito ay nakapagpapidyo sa maalamat na espada ng mamamatay tao na huwag magmadaling kumilos. Mukhang hindi pa niya pinapansin ang machete. Malapit na dumating ang 3 pinakamahusay na mamamatay tao ng Scimitar, si Yehan ay maaari lamang sumunod kay Nangong Zixen sa bawat hakbang. Siyempre, si Nangong Zixen ay masaya dito, hanggat hindi siya abala, karaniwan siyang nasa tabi ni Yehan. Si Sister May ay nakangiti ng mapait na may madulas na tingin, kung may mga chismis, magkakaroon ito ng malaking epekto sa kanyang zero chismis na Asia's #1 goddess. Wala nang sinabi ang matandang lalaki tungkol dito, hindi niya ito pinansin at nagkunwari na hindi niya ito nakita. Matapos sundan si Nangong Zixen sa loob ng isang araw, nang umuwi si Yehan sa gabi, sina Ye Qing, Zhao Yuyo, at Xiao Qingcheng ay naglalaro ng isang malambot na aso. Nagtaka si Yehan nang makita ito, at nagtanong, Ate, saan mo nakuha ang asong ito? Ngumiti si Ye Qing at sinabi, ito ang dinala ni Qingcheng mula sa paglalaro sa bakuran kanina. Mukhang isang nawalang tuta mula sa isang taong malapit.
Wala na ang Little Tiger, at malapit ng malungkot ang batang babae na ito. Hayaan muna natin ang asong ito na makasama niya para maglaro. Kung may makahanap nito, ibabalik natin ito sa kanila. Sige, kapag may oras ako, bibili ako ng isa para sa batang babaeng ito. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, nagpout si Xiao Qingcheng at sinabing tila iiyak na siya, kahit gaano pa kaganda ang aso, hindi ito kasing cute ng Little Tiger. Kuya, kailan babalik ang Little Tiger? Namimiss ko na siya. Qingcheng, ang Little Tiger ay may gagawin para sa kuya mo, at babalik ito kapag tapos na. Pinaginhawa ni Yehan ang batang babae, at pagkatapos ay sinabi kay Yeching, ate, protektahan kita sa loob ng 2 araw. Nangang Zexen, huwag kang pumunta sa medical hall, hindi ligtas na mag-isa. Tumango si Yeching, gagawin niya ang sinabi ni Yehan, ayaw niyang tulungan si Yehan, huwag lang siyang maging sagabal. Ding dong! Sa sandaling ito, tumunog ang doorbell, at kakaiba ang pagtingin ni Yehan sa pinto. Alas 9 na, sino pa ang nandito? Kabanata 237. Naglakad si Yeching patungo sa pinto at binuksan ito, at narinig ang isang boses, Miss, hello, nakita mo ba ang isang brown na tuta? Nawala si Xiao Tianko. Oo, nasa bahay ko. Miss, pakiusap, pumasok ka. Inanyayahan ni Yeching ang tao na pumasok. Sa mga sandaling iyon, ang tuta sa mga bisig ni Xiao Qingcheng ay tumalon sa lupa at tumakbo patungo sa babae na pumasok. Ah, Xiao Tian, bakit ka naglalakad-lakad? Matagal na kitang hinahanap. Tingnan natin kung makakapagpalakas ako ng iyong puwet at papaliparin ka. Agad na tumakbo ang babae patungo sa tuta upang yakapin ito. Tiningnan ni Yehan ang babaeng ito, na nakasuot ng malambot na slippers at isang pink na makapal na pijama, ngunit malinaw na hindi nito kayang itago ang kanyang masiglang figure na may malalaking suso. Bukod pa rito, maaaring hindi pa natutuyo ang kanyang buhok dahil kakaligo lang niya. Ngunit habang tinitingnan ni Yehan ito, halos mapanganga siya sa gulat. Bakit narito ang babaeng ito sa Shanghai City? At pumunta pa sa kanya. Ah, matigas ang ulo, nandito ka. Agad na nakita ni Wang Yulo si Yehan na tahimik na nakaupo sa sala, at ang kanyang mga mata ay sumiklab sa galit. Noong nakaraan, nang nasa Tengchong Police Station siya, talagang nagalit siya. Ang sinabi ni Yehan nang umalis siya sa police station, sobrang lakas ng amoy ng aking tita, ay nagpasiklab sa kanyang galit, at hanggang ngayon ay naaalala pa rin niya ito. Hindi ako matigas ang ulo, kundi isang maganda, may karapatan akong sampahan ka ng kaso para sa personal na pag-atake. Tumigil si Yehan at nagdarken na ang kanyang mukha, iniisip na nabugbog siya ng babaeng ito sa Tengchong Police Station. Ang kanyang ilong ay namaga at ang kanyang mukha ay namula. Sa pag-iisip tungkol dito, nakakaramdam siya ng hiya ngayon na nabugbog siya ng isang babae. Bakit kita tatawagan na matigas ang ulo? Hindi ka lang matigas ang ulo, kundi pervert ka pa, at kahit isang mamamatay tao. Huwag mong isipin na dahil may backer ka, okay na. Kung nagalit ka sa auntie ko, tiyak na magagalit ako sa iyo. Sinabi ni Wang Yulo na may puot, nakatitig kay Yehan. Nagalit siya sa Tengchong noon, at hindi niya palalampasan ang pagkakataong ito. Hindi na makatiis sina Yeching at ang iba pa. Bagaman batay sa sitwasyon, maaaring may issue si Yehan sa babae sa harap niya, o kahit na nakinabang sa kanya, pero tinutulungan nila ang kanilang mga kamag-anak. Miss, pakiusap, maging maingat sa iyong mga salita. Hindi matigas ang ulo ang kapatid ko, ni hindi siya mamamatay tao. Kung patuloy ka sa iyong malisyosong paninirang puri, huwag mong sisihin kami kung tatawag kami ng pulis. Malamig na sinabi ni Yeching. Sa mga sandaling iyon, tumayo si Yehan, na may masamang ngiti sa kanyang mukha, at sinabi, Sister, bakit ako tatawag ng pulis? Dahil sinabi niyang matigas ang ulo ako, ipapakita ko sa kanya kung paano maging matigas ang ulo, kung hindi ako magiging komportable. Pagkatapos nito, naglakad si Yehan patungo kay Wang Yulo, ang kanyang mga mata ay walang kawa na sinisiyasat siya. Matigas ang ulo, pervert, anong balak mong gawin? Nang makita ang masamang mga mata ni Yehan, sa kabila ng pagiging mayabang ni Wang Yulo kanina, ang kanyang maliit na puso ay mabilis na tumibok sa takot, natatakot na baka may mangyari sa kanya. Chen Xiaotian, may gustong mangabuso sa iyong asawa. Ngunit bago pa man makagawa si Yehan ng kahit ano, isang mataas at matinis, nakakatakot na boses ang lumabas mula sa bibig ni Wang Yulo, parang sigaw ng isang leon sa silangang bahagi ng ilog. Ang boses ay napakanakatakot na kinailangan ng mga tainga ni Yeching at ang iba na takpan ito. Nanlaki ang mga mata ni Yehan.
Nag-aral ba ang babaeng ito ng kung fu na parang sigaw ng leon? Bakit napakaastig ng boses niya? Biglang bumukas ang pinto ng bahay ni Yehan mula sa labas, at isang batang lalaki ang nagmadaling pumasok. Yulo, anong nangyari? Sino ang gustong mang-abuso sa iyo? Tingnan natin kung hindi ko siya puputulan ng kanyang pangatlong binti. Nang makita ni Chen Xiaotian ang galit, takot, at iba pang emosyon sa mukha ng kanyang asawa, agad siyang nagalit. May naglakas loob na mga bala sa kanya. Ikaw, patay na tao, bakit ka nandito? Kung isang hakbang na lang ang nalalabi, halos maabuso na ang iyong asawa, at hindi na magiging anak mo kapag nangyari iyon. Nang makita si Chen Xiaotian, nagbalik ang tiwala ni Wang Yulo. Ang kanyang personalidad ay bumalik, tinuro ang ilong ni Chen Xiaotian at nagsimula ng magalit. Tumaas ang kulay sa mukha ni Chen Xiaotian, hindi siya nagkaroon ng anak, at ito ang nagpasama sa kanyang galit. Pero sa harap ng matigas na asawa na si Wang Yulo, malinaw na wala siyang ibang magagawa kundi ang tumango. Hihihi, kung gusto mong pag-usapan ang pag-ibig, umuwi ka na. Hindi na kami makatiis dito. Nakakainis kay Yehan ang mag-asawang ito na walang katapusang nag-uusap, kaya't naisip niya na kung gusto nilang mag-away o magalit, umuwi na lang sila. Hoy, kapatid, kaya pala ikaw. Nang makita ni Chen Xiaotian si Yehan, naisip niya na dapat ito ay dahil sa alitan ni Yehan at ng kanyang asawa. Chen Xiaotian, anong ginagawa mo? Tumayo ka. Nang makita ni Chen Xiaotian na nakaupo si Yehan na may ngiti sa mukha, nagalit si Wang Yulo at nilapitan siya at hinawakan ang kanyang tainga. Ouch! Ouch! Asawa, pakawalan mo ako, gusto ko lang makipag-usap kay Brother Ye. Napakabigat ng sakit at galit ni Chen Xiaotian sa mga sandaling iyon, masakit ang kanyang tainga, at ang kanyang galit ay nakatuon sa kanyang asawa na hindi siya binigyan ng kaunting dignidad sa harap ng ibang tao. Nakita ang eksenang ito, lahat sila ay nagtawanan. Alam na ni Yehan ang tungkol sa pagiging matigas ni Wang Yulo, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakita ni na Ye Qing at ang iba na may ganitong domineering na babae na namumuno sa kanilang mga lalaki. Siya ay talagang isang marahas na bulaklak, puno ng kapangyarihan. Sa mga sandaling iyon, pumasok si Yan Lingzhou mula sa labas. Narinig din niya ang boses ni Wang Yulo na parang sigaw ng leon sa ilog, ngunit hindi siya nagmadali agad. Lumapit siya at inalis ang kamay ni Wang Yulo. Yulo, anong ginagawa mo? Bakit si Xiaotian ang nag-udyok sa iyo? Kapatid, hindi si Xiaotian ang nag-udyok sa akin, kundi ang bastardo na iyon, kanina ay inisip niya, nais niyang mang-abuso sa akin. Nang makita si Yan Lingzhou, niyakap ni Wang Yulo ang kanyang braso at nagsimulang magreklamo. Agad na nag-roll ang mga mata ni Yehan, tiningnan si Wang Yulo at sinabi, sabi ko, tingnan mo muna ang salamin. Kahit na ibigay sa akin ang $1,000,000, hindi ko na ito gagawin. Nang marinig ito, nagalit si Wang Yulo, at itinutok ang kanyang daliri sa ilong ni Yehan at sinabing, ikaw na bastardo, sa susunod na pagkakataon na makuha ko ang pagkakataon, tiyak na papatayin kita, puputulan ang iyong pangatlong binti, at hindi ka na magiging lalaki. Okay, hindi si Yehan ang ganitong tao, tumahimik ka na lang at huwag ipakita ang iyong sarili. Walang magawa si Yan Lingzhou kundi ang tumingin na may kawalang katiyakan sa kanyang pinsan, bakit siya nakipag-away kay Yehan sa sandaling dumating siya sa Shanghai City. Kapatid, huwag mag-alala, siya lang ito. Kumuha si Chen Xiaotian ng sigarilyo at ibinigay kay Yehan, pagkatapos ay nag-ilaw ng isa para sa kanyang sarili, at sinabi, kapatid Ye, talagang may kapalaran tayo. Hindi ko inaasahan na kapag dumating ka sa Shanghai City, makikita mo na nakatira ka sa tabi ko. Kung may pagkakataon, mag-inuman tayo. Hindi nagbukas ng sigarilyo si Yehan, mayroon siyang pamilya sa paligid, wala siyang bisyo sa paninigarilyo, karaniwan ay umuusok siya sa balkonahe. Tumingin siya kay Chen Xiaotian at sinabi, Officer Chen, hindi ka ba sa Tengchong? Bakit ka nandito sa Shanghai City? Nagbakasyon ka ba? Kabanata 238. Napakalakas. Napahinto si Yehan sa isip. Sa kakayahang ito ng taong ito, mukhang hindi magiging problema para sa kanya na ibagsak ang isang maliit na bansa. Natural lang iyon, ang Hand of God ay isa sa mga tao na labis kong iginagalang. Sabi ni Old Mike, nagkaroon ako ng pagkakataong makilala siya isang taon na ang nakalipas, at nagkaroon kami ng maikling pag-uusap tungkol sa isang transaksyon sa Wall Street. Ayon sa aking kaalaman, ang Hand of God ay may terminal na sakit, at walang magawa ang kanlurang komunidad ng medisina.
Sa lihim, may mga bulong-bulungan na isang beses ay nagbigay ng matapang na pahayag ang Hand of God na sinumang makagagamot sa kanyang terminal na sakit ay handang gamitin ang kanyang kayamanan bilang kapalit, ngunit kahit na sa ganitong malaking gantimpala, walang sinuman ang nagtagumpay na gamutin ang incurable disease ng Hand of God. Ang iyong mga kasanayan sa medisina ay ang pinakakamangha-manghang nakikita ko. Sa palagay ko, maaari mong subukang gamutin ang terminal na sakit ng Hand of God. Hindi lamang ikaw ay magkakaroon ng kayamanan, kundi sa negosyo, kung makakakuha ka ng tulong mula sa Hand of God, mas magiging maayos ang iyong daan sa hinaharap. Tumingin si Old Mike kay Yehan at sinabing tapat. Talagang nakakangganyo ito kay Yehan. Napakahalaga na makipagkaibigan sa isang mitolohikal na figure na naglalaro ng mga pampinansyal na stock. Old Mike, maaari mo bang makontak ang Hand of God? Tumingin si Yehan kay Old Mike at sinabi, kung makakontak mo siya, maaari mo siyang anyayahan na pumunta sa China upang hanapin ako. Tiyak na magiging maaasahan siya, ngunit ang aking lugar ay magiging isang lugar ng pag-asa para sa kanya. Sabi ni Old Mike, huwag mag-alala, kahit na ang Hand of God ay parang dragon na hindi mahuli, hindi mahirap siyang hanapin. Tutulungan kita dito. Iyayakap ko siya sa huwaksiya. Kapag dumating na ang oras, magkikita kayong dalawa. Si Ajun, ang taong puno ng pagnanasa para sa lakas at galit sa kanyang mga buto, ay umalis mula kay Ginoong He sa Jiangsu Zhejiang Road at nagpunta sa Shanghai City ng mag-isa. Inutusan siya ni Yehan na pumunta sa Tengchong kasama si Xiaben upang hanapin si Zhao Hengtian. Isang impromptu na ideya ni Yehan ang padalhan si Xiaben ng Tengchong. Wala nang ibang bagay na dapat gawin sa Shanghai City sa mga nakaraang araw. Kung gusto ni Xiaben, isang henyo sa kapangyarihan, na lumago, ang kagubatan na iyon ang pinakamainam na lugar para sa pagsasanay. Hindi may kikaila na si Yin Yaifei ay isang negosyanteng henyo. Sa loob lamang ng isang linggo, naitatag na ang Tianlong Bodyguard Group sa ilalim ng kanyang pagpaplano, at naperpekto na rin ang operasyon ng tauhan. Ang lugar ng pagsasanay ay isang abandonadong stadium, ngunit pagkatapos ng pagsasaayos, ito ay naging bago at kaaya-aya. At sina Jolai at Son Bumie ay nakapasok na rin sa kanilang mga tungkulin bilang mga instructor, na espesyal na sinanay ang mahigit sa 100 tao at tinuruan sila ng tunay na martial arts. Sila ay mga magagandang estudyante at sila lamang ang mga tao sa paligid ni Yehan na maaari niyang gamitin ngayon. Nagsimula ng umusad ang Tianlong Bodyguard Group. Bukod sa pananatili sa medical hall upang gamutin ang mga tao, araw-araw na pinag-aaralan ni Yehan ang Guigo Medical Scriptures at ang Danfang, nag-aral din siya ng sining ng pag-uukit mula kay Zhou Mingshan. Tinanggap na niya si Zhou Mingshan bilang kanyang guro. Medyo matagal na itong nangyari, kung hindi niya maipasa ang mga kasanayan ni Zhou Mingshan sa pag-uukit, magiging hindi patas ang pangalan ng guro. Bukod dito, ang sining ng pag-uukit ay talagang isa sa mga kasanayang nais matutunan ni Yehan. Ang kakayahang gawing mabuti mula sa masama ay parang isa pang wika. Nakikita ang bawat likha na nagmumula sa kanyang sariling mga kamay, si Yehan ay talagang masaya, isang pakiramdam ng tagumpay. Oo, tama iyon. Sa loob lamang ng ilang araw, maaari mong sabihin na isang master ang iyong pamamaraan ng pag-uukit. Ikaw ay isang henyo sa larangan ng pag-uukit. Habang pinapanood si Yehan na natapos ang pag-uukit ng isang piraso ng jade, si Zhou Mingshan ay nakatayo sa tabi at sinabi ng may damdamin. Alam na ni Zhou Mingshan nang maaga pa na si Yehan ay isang henyo, hindi lamang sa pag-uukit kundi pati na rin sa ibang mga aspeto. Naging masaya si Zhou Mingshan sa ganitong paraan. Mayroon siyang isang tagapagmana ng ganitong kasanayan sa kanyang kamay, at siya ay isang napakaastig na tagapagmana. Marahil sa hinaharap, ang mga iskultor sa mundo ay ipanganak sa ilalim ng kanyang pagtuturo. Grandpa, kung masyado mong papurihan siya, masyado siyang makakapagmalaki. Nagsalita si Zhou Yuner mula sa tabi na may ngiti sa kanyang mukha. Tumingin si Yehan sa kanyang mga inukit na likha at gumiti, Yuner, gaano sa tingin mo ang halaga ng mga bagay na inukit ko kung ibebenta? Kung manggahas kang ibenta ang mga bagay na ito, magiging koleksyon ko ang mga iyon, at hindi ko ibebenta ang mga iyon ng mas mababa sa $1,000. Agad na kinuha ni Zhou Yuner ang mga likha mula sa kamay ni Yehan at dinala ito sa loob ng bahay. Ngumiti si Zhou Mingshan at sinabi, kung nais mong ibenta ito sa magandang presyo, kailangan mo munang magkaroon ng mahusay na kasanayan, at pangalawa, kailangan mong magkaroon ng sapat na malaking reputasyon. Maghintay tayo hanggang maging sikat ka sa Asian Exhibition Festival. Ngayon ay nasa simula ka pa lamang ng pagbuo ng iyong pangalan sa mundo ng pag-uukit. Tumango si Yehan.
Ang halaga ng isang produkto ay hindi lamang nakasalalay sa kalidad nito kundi pati na rin sa kasikatan nito. Biglang yumangay ang tunog ng mga kampana mula sa bulsa ni Yehan. Kinuha ni Yehan ang kanyang mobile phone at tumingin, ito ay tawag mula kay Kunsang mula sa Tengchong. Baka may problema ang taong ipinadala niya roon. Brother Kunsang, bakit ka tumawag? Naisip mo akong tawagan. Sabi ni Yehan habang sumasagot sa telepono na may ngiti. Hanzi, may problema ako. Sa telepono, medyo hindi pantay ang paghinga ni Kunsang at agad na kumunat ang noo ni Yehan at nagtanong, Brother Kunsang, anong nangyari? May masama bang nangyari sa iyo? Sa isang ospital sa Tengchong, si Kunsang ay nakahiga sa isang kama ng ospital, hawak ang isang mobile phone at nagsabi, wala akong seryosong problema, tinamaan lang ako, at okay lang ako. Kung hindi dumating si Brother Zhao sa tamang oras, baka hindi ko na matutunan pa ang mga bagay na ito. Brother Kunsang, anong nangyari? May nanggulo sa iyo sa Tengchong. Ang pamilya ko na isa sa 4 na pangunahing pamilya sa Yunnan. Kahit na para lamang sa negosyo, hindi dapat maliitin ang kanilang kapangyarihan. Sinong naglakas loob na manginis sa kanya? Bukod sa ilan, malamang na ang pinakamalaking caravan sa Yunnan. Sabi ni Kunsang, sila ay tao ng machete, ngunit pinaghihinalaan ko na ang 2 bastardo ng Ruan family at Ba family ay kasangkot din. Siyempre, ang pangunahing tao na gusto nilang harapin ay hindi ako, kundi ang pagiging malapit ko sa iyo ay nagbigay ng dahilan para sila ay makialam. Narinig ko ang balita na ang mga taong ipinadala ng machete sa pagkakataong ito ay hindi dapat maliitin. Ang 3 pinakamagagaling na mamamatay tao ng machete organization ay ipinadala. Dapat maging maingat ang Shanghai City sa mga susunod na araw. Isa na namang machete. Isang pagnanais ng pagpatay ang kumislap sa mga kilay ni Yehan, at pagkatapos ay sinabi, naiintindihan ko, Brother Kunsang, maaari kang makahanap ng Brother Zhao kung may mga hindi natapos na isyu sa Tengchong, ngunit kailangan itong panatilihing lihim ang kanilang mga pagkakakilanlan. Huwag mag-alala, nakapasok na sila sa kagubatan, walang makakaalam na naroon sila. Sabi ni Kunsang. Okay lang iyon, alagaan mo ang iyong mga sugat. Maglalakad ako patungong Tengchong sa ilang sandali, pag-uusapan natin ang mga nangyari noon. Matapos sabihin ito, ibinaba ni Yehan ang telepono, at muling bumalik ang mga mamamatay tao ng machete. Mukhang hindi talaga susuko ang mga ito hanggang hindi sila naaalis. Ngunit pagkatapos ibaba ni Yehan ang telepono, hindi nagtagal, tumawag din si Sito Zhenchen. Kabanata 239. Isang taong may supernatural powers. Kumislap ang mga mata ni Yehan. May mga ganitong tao pala sa mundo. Siyempre, pagdating sa kanya, isa rin siyang taong may supernatural na kakayahan, ngunit ang kanyang supernatural na kapangyarihan ay clairvoyance, kasama ang ilang mahiwagang kakayahan. Sabi ng matandang lalaki, napakakaunting supernatural being sa China, ngunit ang bawat supernatural being ay isang mahalagang target ng pagsasanay ng bansa. Ang kanilang mapanirang kapangyarihan ay sa isang lawak ay mas nakakatakot kaysa sa mga martial artist. Malalaman mo ito kapag nakita mo si Sito Zhenchen sa hinaharap. Mukhang mayroon pang ganitong grupo ng mga tao sa lihim na departamento ng bansa. Naisip ni Yehan sa kanyang puso. Ngunit, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap nang pinag-uusapan ni Yehan ang matandang lalaki upang akitin ang mamamatay tao ng machete, isang kulog mula sa bughaw ang pumukaw sa kanyang pandinig. Si Yanling Zhao, ang babaeng iyon ay nasugatan, at nasa kritikal na kondisyon, maaari siyang mamatay anumang oras. Ibinalik ni Yehan ang telepono, ang kanyang mukha ay napakamalamig, at may nakakagulat na galit at masamang espiritu na umaakyat sa kanyang mga mata. Hindi niya alam kung bakit, nang marinig niya na nasa panganib si Yanling, magagalit siya ng gusto niyang maghiganti, gusto niyang pumatay ng tao, ngunit alam niyang hindi niya dapat hayaang mamatay ang babaeng iyon, hindi talaga. Ang tawag na ito ay ginawa mismo ni Tang Jiangguo. Ngayon ay dinala na si Yanling Zhao sa Shanghai People's Hospital, ngunit ang doktor doon ay hindi naglakas loob na magsagawa ng operasyon dahil tinamaan si Yanling Zhao sa dibdib at kailangang operahan. Mayroong 79% posibilidad na mamatay. Yehan, anong nangyari? Nadama ang pinipigilang galit at iba pang emosyon kay Yehan. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Nangang Zexen si Yehan na nagtanong ng may pag-aalala. Ayos lang ako. Umiling si Yehan at sinabi, Senyor, manatili ka rito, pupunta ako sa ospital. Pagkatapos magsalita, umalis si Yehan sa hotel at nagmaneho ng sasakyan sa pinakamabilis na bilis. Ang lalaking may scimitar ay nagtatago sa isang selyadong bilya ng kumpanya ni Bai noon.
Natatakot ako na walang makakaisip nito. Ikaw na duguan na babae, sa tingin mo ba masyadong mahaba na ang iyong buhay? Ang galit na si Yehan ay natakot. Pinasakay na niya ang sasakyan sa pinakamataas na bilis, at lumipad ito sa kalsada na parang kidlat na nagdulot ng panginginig sa lahat ng sasakyan sa likuran niya. Wala silang ibang magagawa kundi panoorin ang kanyang sasakyan na unti-unting nawawala sa paningin. Ang Shanghai City People's Hospital ay ang pinaka-autoritatibong ospital sa Shanghai City. Mayroon itong mataas na reputasyon sa Timog. Pinagsama nito ang maraming autoritatibong eksperto sa larangan ng medisina. Ngunit sa mga sandaling ito, ang mga eksperto na ito ay walang magawa tungkol sa isang operasyon at nagmamadaling nag-aaral ng plano sa operasyon. Sa pinto ng operating room ng People's Hospital, ang pangunahing pangkat ng pamumuno ng Shanghai City ay naroon sa mga sandaling iyon. Sila ay ilan sa mga taong talagang nakakaalam ng pagkakakilanlan ni Yan Lingjiao. Kung may mangyayari sa kanya sa Shanghai City, pagkatapos ay maghintay na lang sila na umatras sa pangalawang linya. Lahat ay nababahala na parang mga langgam sa isang mainit na kawali. Sa ngayon, sina Tang Jiangguo at Wang Yiman lamang ang nakakapagpanatili ng kaunting composure at hindi nagpapanik. Siyempre, bukod sa kanila, naroon din sina Wang Yulo at Chen Xiaotian. Sa mga sandaling ito, ang mukha ni Wang Yulo ay puno ng luha, ang kanyang mga mata ay namumula sa pag-iyak, at ang mga luha ay patuloy na tumutulo, napakasama. Nakatayo si Chen Xiaotian sa gilid upang aliwin siya. Nang dumating si Yehan dito, nagulat ang ekspresyon ni Tang Jiangguo, sa wakas dumating na ang tagapagligtas. Nang makita si Yehan na naglalakad sa dulo ng koridor, agad na lumapit sina Tang Jiangguo at Wang Yiman. Bagaman kalmado sila, nag-aalala pa rin sila. Nang ang ospital ay hindi naglakas loob na magsagawa ng operasyon, personal na tinawagan ni Tang Jiangguo si Yehan, at ang tanging taong maaari niyang hingian ng tulong ay si Yehan, isang henyo na doktor. Uncle Tang, kumusta na ang sitwasyon? Ang mukha ni Yehan ay malamig pa rin. Sinabi ni Tang Jiangguo na may kaunting pag-aalala, napakahirap. Si Miss Yan ay nakahiga pa rin sa operating room. Kung hindi ako agad na magsagawa ng operasyon upang alisin ang bala, natatakot akong hindi siya mabubuhay ngayon. Galit ding sinabi ni Wang Yiman sa kanyang tabi, ang mga doktor na iyon ay karaniwang nagyayabang kung gaano kagaling ang kanilang mga kasanayan sa medisina, ngunit hindi nila magawa ang operasyon sa isang kritikal na sandali. Xiaohan, ngayon ay maaasahan na lang kita. Si Miss Yan ay hindi dapat magkaroon ng anumang aksidente. Tama iyon, Divine Dr. Ye, maaasahan na lang kita ngayon. Sinabi rin ng mga opisyal sa paligid isa-isa. Okay. Si Xiaohan ay may sariling paraan, huwag mo siyang guluhin. Kumaway si Tang Jiangguo, at ang grupo ng mga opisyal ay nanahimik. Kasalanan ko ito. Kung hindi ko lang pinilit na pumasok, hindi sana nasugatan ang pinsan ko. Kasalanan ko ito, wuo. Umiyak si Wang Yulo sa mga bisig ni Chen Xiaotian, ang mga luha ay patuloy na tumutulo. Nang marinig ito, gusto talagang sampilan ni Yehan ang babaeng ito, dahil pala sa kanya ito. Umalis ka sa daan. Hindi binigyan ni Yehan ang babae ng magandang tingin, at tinulak niya sila ni Chen Xiaotian patungo sa pinto ng operating room. Hoy! Sino ka? Pwede ka bang pumasok sa operating room? Mayor Tang, bakit hindi mo asikasuhin ang taong ito? Hindi kami responsable sa mangyayari sa mga pasyente sa loob. Sa mga sandaling iyon, isang grupo ng mga taong nakasuot ng puting Amerikana ang dumating mula sa dulo ng koridor, at nang makita si Yehan na papasok sa operating room, agad silang nagalit at sinabing hindi sila responsable sa mga mangyayari sa pasyente. Walang pakialam na sinabi ni Tang Jiangguo, wala na kayong gagawin dito. Ang henyo na doktor na aming inimbita ang bahala dito. Henyo na doktor. Mayor Tang, sasabihin ko sa iyo na ang posibilidad na mabuhay ng mga pasyente sa loob ay zero. Kasalukuyan naming pinag-aaralan ang plano ng operasyon. Kung pipilitin mo pa ring makialam, hindi na namin papansinin ang pasyenteng ito. Bahala ka na. Isang matandang doktor ang nagsabi kay Tang Jiangguo na may malamig at mayabang na ekspresyon. Siya ay isang eksperto na inimbite ng People's Hospital. Dahil sa kanyang mataas na kasanayan sa medisina, napakamalamig at mayabang niya kapag nakikipag-usap sa din dito sa araw-araw. Ikaw, sina Tang Jiangguo at ang iba pa ay nagalit. Anong klaseng doktor ito? Hindi propesyonal na magsalita ng ganoon. Tumawa si Yehan at sinabi, isang grupo ng mga mangangalakal, umalis na kayo, huwag ninyo akong guluhin. Kabanata 240. Matapos magsalita, itinulak ni Yehan ang pinto ng operating room at pumasok. Bastardo, sino ang taong ito? Nagagalit ako.
Nang marinig ang mga salita ni Yehan, namula sa galit ang matandang doktor. Nang makita si Yehan na pumasok sa operating room, huminga ng maluwag si Tang Jiangguo at sinabi sa mga tao sa paligid niya, may magbantay sa pinto ng operating room para walang makalabas, at walang pinapayagang pumasok. Sino ang mga ngahas na makialam? Nang marinig ang mga salita ni Tang Jiangguo, agad na inayos ng isang tao ang bagay na iyon. Pagpasok sa operating room, may isang maliit na nurse na nag-aalaga kay Yan Lingzhou na nakahiga sa operating table. Nang makita si Yehan na papasok, gusto sanang pag-alitan siya ng maliit na nurse, pero nang makita ang kanyang malamig na mukha, hindi na siya nagsalita. Tinitingnan si Yan Lingzhou na nakahiga sa operating table na ang mukha ay kasing puti ng papel, parang may tumusok sa puso ni Yehan. Ang hininga ng buhay ni Lingzhou ay mahina na. Huwag kang mag-alala, kasama ako dito, hindi ka kayang kunin ni Lord Yama. Hinawakan ni Yehan ang kanyang mukha na kasing puti ng papel, sa wakas ay naglakas loob siyang harapin ang katotohanan na gusto niya ang babaeng ito, at agad na huminga ng malalim si Yehan sa mababang tono, direktang tinanggal ang damit ni Yan Lingzhou, at ginamit pa ang gunting upang tanggalin ang kanyang bra, dahil tinamaan si Yan Lingzhou sa dibdib. Nang makita si Yehan na hinuhubaran ng isang babae ng ganito, namula ang maliit na nurse sa tabi niya, ngunit mausisa rin siya kung ano ang gagawin ni Yehan. Sa ilalim ng kanyang pagmamasid, kinuha ni Yehan ang isang pakete ng mga gintong karayom at inilagay ito sa operating table, pagkatapos ay hinayla ang ilang karayom at mabilis na ipinasok ito sa katawan ni Yan Lingzhou. Nang makita ito, medyo nag-alinlangan ang maliit na nurse, ngunit nagpatuloy siya sa pagbabasa. Pagkatapos ang nagdulot ng kahihiyan at pagkawalang hiya sa maliit na nurse ay inilagay ni Yehan ang kanyang kamay sa sugat ni Yan Lingzhou at hinimas ito. Siyempre, ang sugat ay nasa alam ng lahat kung saan. Sa katunayan, hindi naman nais ni Yehan na samantalahin si Yan Lingzhou, wala siya sa mood ngayon, sobrang nasugatan si Yan Lingzhou, kaya't magagamit lamang niya ang espiritual na enerhiya upang maibalik ang ilang mga pag-aandar ng kanyang katawan, lalo na ang nasira na bahagi ng puso. Dalhin mo rito ang kutsilyo. Inilahad ni Yehan ang kanyang kamay sa maliit na nurse, na parang isang siruhano, ginamit niya ang mga gintong karayom upang kontrolin ang mga mahahalagang punto ni Yan Lingzhou, at ginamit ang espiritual na enerhiya upang maibalik ang mga pag-aandar ng kanyang katawan, upang kapag ginamit ang kutsilyo upang kunin ang mga bala, walang mangyayaring aksidente. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, automatiko na ibinigay ng maliit na nurse ang scalpel kay Yehan. Kinuha ni Yehan ang scalpel, binuksan ang yin yang eye, at nang makita ang posisyon ng bala, tumalon ang kanyang puso dahil ang bala ay 1 milimetro lamang ang layo mula sa puso ni Yan Lingzhou. Ang pagbaril na ito ay maaaring sabihing naglakad si Yan Lingzhou sa pintuan ng impyerno, walang katakataka na ang mga doktor na iyon ay hindi naglakas loob na magsagawa ng operasyon. Kailangan ni Yehan na maging maingat sa yin and yang eyes. Tumagal ng higit sa 10 minuto bago naglakas loob na gumamit ng kutsilyo si Yehan matapos niyang gamitin ang kanyang espiritual na enerhiya upang itulak ang bala palayo sa kanyang puso. Unti-unting lumabas ang bala sa ibabaw ng sugat. Tweezers. Inilahad ni Yehan ang kanyang kamay, at pagkatapos ay ibinigay ng maliit na nurse ang sipit na may gulat sa kanyang mukha. Nakuha na ang bala, at ang kulot na linya sa instrumento ay papalapit sa pagiging matatag, na nangangahulugang ang mga pag-aandar ng katawan ni Yan Lingzhou ay nagbabalik sa normal. Nagdulot ito sa kanya ng hindi mapaniwalaan, kinuha ni Yehan ang bala ng hindi gumagamit ng anumang kagamitan, at wala sa panganib si Yan Lingzhou. Gamit ang sipit upang alisin ang bala, si Yehan mismo ang nagtahi ng sugat, at pagkatapos ay naglagay ng gamot upang bendahehin ang sugat. Pagkatapos gawin ito, ginamit ni Yehan ang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan upang ayusin ang sugat ni Yan Lingzhou. Gamit ang gamot, naisip ni Yan Lingzhou na magtatagal ng 2 o 3 araw bago siya magising, mas makatotohanan kung gagamitin niya ang kanyang aura. Bukod dito, mahina ang katawan ni Yan Lingzhou ngayon, at kailangan niyang palakasin ang lahat ng aspeto ng mga pag-aandar ng kanyang katawan. Sa ilalim ng espiritual na enerhiya ni Yehan na nagpapalusog at nag-aayos, isang ungol ang unti-unting lumabas sa operating table, bahagyang gumalaw ang mga pilikmata ni Yan Lingzhou, at ang kanyang maputlang mukha ay unti-unting naging mapula-pula, na malinaw na isang tanda ng nalalapit na paggising. Sa operating room, lumipas ang kalahating oras ng ganito. Sa ilalim ng pagpapalusog at pag-aayos ng espiritual na enerhiya ni Yehan, sa wakas ay dahan-dahang nagmulat ng mga mata si Yan Lingzhou. Bagaman ang mga matang iyon ay hindi kasing kaakit-akit ng dati, nakakuha sila ng kaunting sigla. Sa sandaling nagmulat siya ng mga mata, nakita ni Yan Lingzhou si Yehan.
Nagkatitigan silang dalawa, at isang uri ng lamang ang unti-unting lumabas mula sa kanilang mga mata. Sa mga sandaling ito, tila pareho nilang naunawaan ang ibig sabihin ng kanilang mga mata. Akala ko hindi nakita makikita muli. Sa sandaling iyon, sobrang takot ko. Hindi ako natatakot sa kamatayan, pero alam ko, huwag ka nang magsalita, kailangan mo nang magpahinga. Nakatayo sa tabi ng operating table, hinawakan ni Yehan ang kamay ng babae, at malumanay ngunit may napakadominanteng boses na sinabi. Huwag kang mag-alala, wala akong pahintulot, ang iyong buhay at kamatayan ay hindi maaaring ipasya ni Yama, at hindi mo rin ito magagawa sa iyong sarili, dahil hindi kita hahayaang mamatay, gusto kong mabuhay ka ng maayos sa mundong ito, sa aking mundo, kung ang aking mundo ay wala ka, sa tingin ko papatayin ko ang sinumang sumasakit sa iyo, kahit ako mismo. Nang marinig ang mga nakakaakit na salitang ito ng pag-ibig, sa mga sandaling ito, nalasing si Yanling at lubos na nalubog sa masayang lambat ng pag-ibig na iyon. Siya ay sa wakas naglakas loob na harapin ang mga damdamin sa kanilang mga puso. Walang mas itinatago, hindi na kailangang pigilan, hindi na kailangang magtago, unti-unting damaloy ang isang kristal na luha mula sa sulok ng mga mata ni Yanling Zhao. Hindi ko alam kung ang luhang ito ay kumakatawan sa kagalakan o iba pa. Sa mga sandaling ito, isang komplikadong kulay ang kumislap sa kanyang mga mata na nagpahirap hulaan ang kanyang mga iniisip. Nang makita ang dalawa na parang ikaw at ako, ang maliit na nurse na nakatayo sa tabi niya ay nakabawi mula sa kanyang pagkabigla at lumabas sa operating room na nag-iiwan ng espasyo para sa kanilang dalawa. Sa labas ng operating room, sa mga sandaling iyon, maraming tao ang naghihintay. Nang makita nilang lumabas ang maliit na nurse, lahat sila ay tumitig sa kanya. Xiaoya, kumusta na ang sitwasyon sa loob? Patay na ba ang pasyente? Nang makita ang maliit na nurse na lumabas, agad na nagtanong ang matandang doktor nang walang pakialam. Nang marinig ang sinabi niya, bukod kay Wang Yulo na nag-aapoy ang bibig, gustong sipin ni Natang Jiangguo at ang iba pa ang matandang lalaki ng 2 beses. Putanjay na mo, ikaw na matandang bastardo na tumatawag ng patay. Ikaw ang mamatay, mamatay ang buong pamilya mo. Muling lumitaw ang matigas na personalidad ni Wang Yulo, at malakas siyang sumigaw. Sa mga sandaling ito, kahit si Chen Xiaotian ay hindi na siya pinigilan at hinayaan siyang magalit ng may katuwaan. Nang marinig ang malalakas na panlalait ni Wang Yulo, tuluyan nang nagdilim ang mukha ng matandang doktor, at nanginginig ang kanyang katawan sa galit. Well, ayos lang ang pasyente sa loob, nakuha na ang bala, at nagising na ang pasyente at nalampasan na ang kritikal na panahon. Tumayo ang maliit na nurse sa pinto ng operating room at nagsabi ng may pag-iingat. Matapos marinig ang mga salita ng maliit na nurse, nagsaya ang lahat. Sumigaw si Wang Yulo at tumalon na parang isang babae. Siyempre, hindi siya isang babae mula pa sa simula. Tanging ang mga mata ng matandang doktor ang nagpapakita ng kawalan ng paniniwala. Alam na alam niya ang kalagayan ng mga pasyente sa loob. Ang posibilidad na mabuhay pagkatapos ng operasyon ay halos zero. Gayunpaman, pumasok si Yehan ng mag-isa, at sa loob ng kalahating oras ay namatay na siya. Pagkatapos ng operasyon, wala nang panganib, paano ito posible?